Nagtago ako matapos kong ibenta ang bahay at hindi man lang nagpaalam sa kahit sino. Lumipat ako ng syudad, ng buhay, ng lahat. At ngayon, habang nakatanaw ako mula sa bintana ng maliit na apartment na ito na akin lamang, kung saan walang sumisigaw sa akin, walang gumagamit sa akin, walang nagpaplanong nakawin ang tanging natitira sa akin, ikukwento ko kung bakit ko ito ginawa. Dahil isang ama na may 68 taong gulang ang kinailangang tumakas mula sa sarili niyang anak na para bang lumalaya sa isang mandaragit. Iyan mismo ang naging si Miguel para sa akin, isang mandaragit, at ang asawa niyang si Carla, kasama ang buong pamilya ng mga ahas na dinala niya sa buhay ko, ay naging perpektong kasabwat sa aking pagkawasak. Ngunit hindi ko hinayaan ang sarili kong mawasak. Gumawa ako ng desisyon na marami ang tatawaging malupit. Sasabihin ng iba na matindi ito, ngunit para sa akin, ito ang tanging paraan upang mabuhay. At kung sasamahan mo ako hanggang sa huling bahagi ng kwentong ito, maiintindihan mo kung bakit hindi ako nagsisisi sa kahit ano. Maiintindihan mo kung bakit bawat dokumentong pinirmahan ko, bawat kahong inimpake ko, bawat luhang tahimik kong iniyak habang pinaplano ang aking pagtakas ay sulit. Dahil may mga sandali sa buhay kung saan kailangan mong pumili sa pagitan ng pagiging biktima o pagiging sarili mong tagapagligtas. At pinili kong iligtas ang sarili ko. Alam ko kung paano pakiramdam ang nag-iisa sa yugtong ito ng buhay. Alam ko kung paano gumising bawat umaga at tanungin ang sarili kung may nagmamalasakit ba talaga sa iyo o kung ikaw ay isang kagamitan lamang na pagsasamantalahan hanggang sa wala ka ng silbi. Sa loob ng maraming taon, nilunok ko ang katotohanang iyon. Kinumbinsi ko ang sarili ko na normal lang iyon, na ganyan ang modernong pamilya, na nag-overreact lang ako. Ngunit mayroong isang bagay sa loob ko, isang maliit na tinig na palakas ng palakas, na nagsasabi sa akin na hindi tama iyon, na walang sino mang karapat-dapat tratuhin tulad ng pagtrato sa akin. At tama ang tinig na iyon. Dumating ang isang punto na hindi na ito bumubulong, sumisigaw na ito, at sa wakas ay pinakinggan ko ito. Ang ikukwento ko ay hindi lamang ang aking istorya. Ito ay ang istorya ng libu-libong matatanda na nagiging invisible sa sarili nilang pamilya na tinatrato bilang mga pabigat, bilang mga ATM, bilang mga hadlang sa mana na itinuturing ng kanila ng mga anak. At kung ikaw na nakikinig ay makakaugnay sa alinman sa sasabihin ko, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa, na may paglabas, na hindi pa huli ang lahat upang maibalik ang iyong dignidad. Nagsimula ang lahat 3 buwan na ang nakakaraan. Isang Martes ng hapon, isa sa mga madilim na araw kung saan tila hindi gumagalaw ang oras. Si Miguel at Carla ay naging partikular na malayo sa nakaraang mga linggo. Mga bulong na tawag, mga pinto na isinasara kapag pumapasok ako sa isang silid, mga tingin ng pagkakasundo na walang kasamang paliwanag. Sinubukan kong huwag masyadong isipin iyon. Sa kabila ng lahat, 5 taon na silang kasal at natutunan ko nang bigyan sila ng kanilang espasyo. Hindi ako kailanman minahal ni Carla. Alam ko iyon mula sa unang araw na nakilala ko siya. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin na para bang ako ay isang lumang bagay na dapat palitan, isang luma na sumasakop ng masyadong maraming espasyo. Ngunit tila masaya si Miguel sa kanya at yun lamang ang mahalaga sa akin. Anong tanga ko? Anong bulag? Anong inosente na maniwala na sapat ang pagmamahal ng isang ama upang panatilihing malapit ang isang anak kapag mayroong isang babae na nilalaso ng kanyang isip araw-araw? Noong Martes na iyon, pumasok si Miguel sa kusina kung saan ako naghahanda ng hapunan. Mayroon siyang ekspresyon na natutunan kong kilalanin, isang halo ng inaasahang pagkakasala at pagkabalisa. Darating siya upang humingi sa akin ng isang bagay. Ang ekspresyon na iyon ay laging nauuna sa mga pakiusap. Tatay, kailangan ko po ng pera. Tatay, mananatili po kami ng ilang buwan pa dito hanggang sa makahanap kami ng aming sarili. Tatay, medyo stress po si Carla. Subukan niyo pong huwag istorbohin. Tatay. Laging tatay kapag may kailangan siya. Ngunit hindi kailanman tatay kapag tungkol sa pagsama sa akin sa mga plano, sa mga kagalakan, sa kanyang tunay na buhay.
Humarap ako sa kanya na may ngiting automatiko kong inilalabas. Ang ngiti ng isang ama na tinitiis ang lahat, na pinapatawad ang lahat, na hindi kailanman nagsasabi ng hindi. Miguel, anak, anong problema? At siya, nang hindi direktang tumitingin sa aking mga mata, ay bumitaw ng bomba na parang nagkokomento lang tungkol sa panahon. Tay, kailangan ko po ang mga ATM card. Lahat ng 3. May kailangan lang po kaming importanteng bilhin ni Carla ngayong linggo. Ibabalik ko po sa susunod na Lunes. Mayroong isang bagay sa loob ko na bumagsak. Hindi niya kailanman hiniram ang 3 card ng sabay-sabay. Isa, oo, marahil 2 sa kaso ng emergency. Ngunit ang 3? Bakit kailangan mo ang 3, Miguel? Nagkibit balikat siya na may kawalang interes na nagpasakit sa aking kaluluwa. Sabi ko na po sa inyo, importanteng bibilhin. Huwag po kayong mag-alala, tay. Magtiwala po kayo sa akin. Magtiwala ka sa akin. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isip sa loob ng maraming araw. Magtiwala ka sa akin, sabi ng anak na pinalaki kong mag-isa matapos mamatay ang kanyang ina noong siya ay 8 taong gulang pa lamang. Magtiwala ka sa akin, sabi ng lalaki na ang pag-aaral sa kolehiyo ay binayaran ko sa pagtatrabaho ng doble turno. Magtiwala ka sa akin, sabi ng taong nakatira sa aking bahay nang walang bayad sa renta habang nag-iipon para sa kanyang kinabukasan. Isang kinabukasan na tila hindi ako kasama, ngunit gusto kong maniwala, kailangan kong maniwala. Kaya kinuha ko ang 3 card mula sa aking pitaka at ibinigay sa kanya. Kinuha ni Miguel ang mga ito nang hindi man lang nagpapasalamat. Tumango lang siya, bumulong ng mabilis na kita-kits po at lumabas ng kusina. Narinig ko siyang may ibinulong kay Carla sa pasilyo. Narinig ko ang tawa ni Carla, isang tawa na parang tagumpay. At mayroong isang bagay sa loob ko na alam kong nagkamali ako ng malaki, ngunit hindi ko pa alam kung gaano kalaki. Hindi ko pa alam na ang mga card na iyon ay gagamitin upang punduhan ang isang pagtataksil na napakalaki na magbabago sa aking buhay, magpakailanman. Ang sumunod na 3 araw ay kakaiba. Halos naglaho si Miguel at Carla sa bahay. Maaga silang umaalis at gabi na kung umuwi. Kapag tinatanong ko kung saan sila galing, malabo ang mga sagot. May ginagawa lang po, inaayos lang po ang mga bagay. Huwag po kayong mag-alala, tay. Sinubukan kong tingnan ang mga transaksyon ng card online, ngunit sa bawat pagkakataon na ginawa ko iyon, sinasabi ng sistema na may error, na subukan ko mamaya. Tumawag ako sa bangko at sinabi nilang maayos ang lahat, na walang problema sa aking account. Ngunit mayroong isang bagay na hindi maganda ang pakiramdam, may nangyayari at hindi ko nakikita. Noong Biyernes ng gabi, pumasok si Miguel sa kwarto ko. Tay, aalis po kami ni Carla ngayong weekend. Baka po manatili kami hanggang Miyerkules. May mga kaibigan po kaming nag-imbita sa beach house nila sa Cancun. Kailangan ko lang po magpahinga sa trabaho. Kakaiba sa akin. Hindi kailanman bigla ang nagbabakasyon si Miguel, ngunit tumango ako. Sige anak, mag-enjoy kayo. Lumabas siya nang walang sinasabing anuman, walang yakap, walang halik sa noo tulad noong bata pa siya. Lumabas lang siya. Nanatili akong nakaupo sa kama, nakatingin sa mga dingding ng kwartong ito kung saan labis akong umiyak matapos mabalo, nagtatanong sa sarili kung anong eksaktong sandali ko na wala ang aking anak. Kung anong sandali ang matamis na batang iyon na yumayakap sa akin at nagsasabing ako ang paborito niyang tao sa mundo ay nagbago sa malamig na estrangherong ito na halos hindi ako tiningnan. Noong Sabado ng umaga, ginising ako ng kakaibang katahimikan sa bahay. Ang uri ng katahimikan na nagpaparamdam sa iyo ng pagkabalisa sa sarili mong tahanan. Wala na sina Miguel at Carla. Wala silang iniwan na sulat. Hindi nila sinabi kung anong oras eksaktong babalik. Wala, tanging ang mabigat na kawalan na pumupuno sa bawat sulok. Naghanda ako ng kape at umupo sa sala, sinusubukang itaboy ang pakiramdam ng pagkabalisa na pumipigil sa akin sa paghinga ng maayos. Binuksan ko ang telebisyon para malibang, ngunit hindi ako makapag-concentrate sa kahit ano. Patuloy na lumilingon ang mga mata ko sa pinto ng kwarto ni na Miguel at Carla, sa espasyong iyon na dating aking karpinterya. At ibinigay ko nang sila ay ikinasal at nangailangan ng privacy.
Privacy para magplano laban sa akin, natuklasan ko kalaunan, ngunit hindi ko pa iyon alam. Nasa loob pa rin ako ng bubble na iyon kung saan nakatira ang mga magulang kapag ayaw nilang tanggapin na may kakayahan ang kanilang mga anak na saktan tayo. Ginugol ko ang araw sa paglilinis ng bahay. Lagi akong naglilinis kapag kinakabahan. Ito ang aking paraan upang mapanatili ang aking mga kamay na abala habang ang aking isip ay umiikot. Nilinis ko ang kusina, banyo, sala, at nang matapos ako sa mga karaniwang espasyo, tumigil ako sa harap ng pinto ng kwarto ni Miguel at Carla. Karaniwan kong iginagalang ang kanilang espasyo. Hindi kailanman pumapasok ng walang pahintulot. Ngunit sa araw na iyon, mayroong isang bagay na nagtulak sa akin upang pihitin ang seradura. Lilinisin ko lang, sabi ko sa sarili. Bubuksan ko lang ang bintana, wala nang iba. Pumasok ako at agad akong sinalubong ng amoy ng mamahaling pabango ni Carla. Ang pabangong iyon na laging tila masyadong matindi, masyadong mapagmataas. Binuksan ko ang bintana at pumasok ang sariwang hangin. Humarap ako upang lumabas nang mayroong isang bagay sa mesa na nakakuha ng aking pansin. Ang lumang cellphone ni Miguel, ang pinalitan niya 2 buwan na ang nakakaraan ng bago, ay naroon, nakasaksak sa charger na nakabukas ang screen. Tila ginagamit pa rin niya ito para sa isang bagay. Gumagalaw ang kamay ko bago pa man mapigilan ng aking utak. Kinuha ko ang telepono. Walang password. Si Miguel ay palaging pabaya sa mga ganitong bagay. Ang screen ay nagpapakita ng iba't ibang bukas na aplikasyon at sa itaas ay nakita ko ang mga notification ng WhatsApp. Maraming notification mula sa isang grupo na tinatawag na Pamilya Carla. Ang puso ko ay nagsimulang bumilis ang tibok. Alam kong hindi ako dapat tumingin. Alam kong nilalabag ko ang kanilang privacy, ngunit mayroong isang bagay na mas malakas kaysa sa aking pagiging tama. At mali ang nagtulak sa akin na pindutin ang notification na iyon. At sa sandaling iyon, nagbago ang buhay ko magpakailanman. Ang grupo ay may daan-daang mensahe. Bumaba ako sa pinakabagong mensahe at ang una kong nakita ay nagpatindig sa aking balahibo. Ito ay isang mensahe mula kay Carla na ipinadala ngayong umaga. Nasa airport na kami. Kinakabahan si Miguel na baka malaman ng matanda. Sabi ko pakalmahin niya ang sarili. Masyado siyang abala para suriin ang mga transaksyon ng card. Ang matanda ang tawag niya sa akin. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Sumagot si Aling Rosa, ang ina ni Carla. Naku, buti na lang. At ang biyenan mo ay napaka-inosente. Alam ng anak ko kung paano hawakan ang mga sitwasyong ito. Pagbalik namin tapos na ang lahat sa abogado. Sa amin na ang bahay na ito bago pa man niya malaman. Nagpadala naman si Mang Roberto, ang ama ni Carla, ng thumbs up emoji at pagkatapos ay sumulat. Mabuting bata si Miguel, marunong sumunod, hindi tulad ng ibang biyenan na nagdudulot ng problema. Madaling manipulahin ito. Pakiramdam ko ay para akong binuhusan ng isang balde ng malamig na tubig. Nagpatuloy ako sa pagbabasa ng usapan at bawat mensahe ay mas masahol pa kaysa sa nauna. Sumulat si Miguel. Pakiramdam ko ay pinagtataksilan ko si tatay, pero tama sila. Matanda na siya at masyadong malaki ang bahay para sa kanya lang. Mas mabuti na nasa aming mga kamay ito bago pa man siya makagawa ng kalokohan sa ari-arian. Sumagot si Carla, Mahal, hindi ito pagtataksil. Ito ay matalinong pagpaplano. Mas magiging maayos si tatay sa isang maliit na lugar kung saan hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagmamantini. Kami na ang bahala sa lahat. Sa isang maliit na lugar, ang tinutukoy niya ako na parang isang kasangkapan na kailangang ilipat, na parang wala akong sariling opinyon, na parang ang bahay na ito na naging kanlungan ko sa loob ng 40 taon na iniwan sa akin ng aking kapatid na si Maria na may labis na pagmamahal ay isang bagay na basta-basta na lamang niyang kukunin. Nagpatuloy ako sa pagbabasa habang umaagos ang luha sa aking pisngi. Mayroong mga mensahe mula sa ilang araw na ang nakalipas na nagpaplano ng biyaheng ito. Hindi ito isang weekend sa beach house kasama ang mga kaibigan.
Ito ay isang buong linggong biyahe sa Cancun kasama ang buong pamilya ni Carla. Sumulat si Aling Rosa. Na-reserve ko na ang 5-star hotel sa harap ng beach. Sulitin natin ang mga araw na ito. Sa kabila ng lahat, ang biyenan ni Carla ang nagbabayad ng lahat nang hindi niya nalalaman. Sumagot si Mang Roberto, "Magaling! Nagpa-reserve din ako sa mga pinakamagandang restaurant. Mamumuhay tayo ng parang hari ngayong linggo at hayaan nating ang matanda ang magbayad ng bill." Nagpadala si Miguel. "Ginagamit ko na po ang 3 card ni tatay ng sabay-sabay. May limit po silang halos 2 milyong piso. Sapat na po siguro ito para sa lahat." 2 milyong piso. Nagplano silang gumastos ng 2 milyong piso. Pera na inipon ko sa loob ng maraming taon sa pagtatrabaho hanggang sa sumakit ang aking katawan. Pera na itinabi ko para sa aking pagtanda, para sa mga emergency sa medisina, upang hindi maging pabigat sa kahit sino. At ginugugol niya ito sa mga mamahaling hotel at restaurant habang tinatawag akong matanda. Ngunit ang pinakamasama ay hindi pa dumarating. Nagpatuloy ako sa pagbabasa ng usapan hanggang sa makita ko ang mga mensahe mula sa 2 linggo na ang nakakaraan. Mga mensahe kung saan pinag-uusapan nila ang totoong plano. Sumulat si Aling Rosa ng isang mahabang mensahe. "Carla, nakausap ko na ang ating abogado." Sabi niya, kung makukuha ni Miguel na pirmahan ng tatay niya ang isang power of attorney, maaari na nating simulan ang proseso ng paglilipat ng ari-arian. Hindi ito agad-agad, pero maaari nating ihanda ang lupa. Sabi rin niya na kung magpapakita siya ng mga senyales ng pagkasenile o kawalan ng kakayahan sa pag-iisip, mas mabilis ang proseso. Sumagot si Carla, "Lulusog pa si biyenan, nanay. Hindi natin pwedeng imbentuhin iyan." Sumagot si Aling Rosa, "Hindi na kailangan mag-imbento, anak. Kailangan lang nating idokumento ang mga pagkalimot, kalituhan, mga kakaibang pag-uugali. Lahat ng matatanda ay may ganoong sandali. Kailangan lang nating i-record kapag nangyari at ipakita bilang patunay na hindi niya kayang pamahalaan ang kanyang sariling mga gawain." Sumagot si Mang Roberto, "Tama si Rosa. 3 kaso na ang alam ko kung saan ito gumana ng perpekto. Nakuha ng pamilya ang kumpletong kontrol sa mga ari-arian ng matatanda gamit ang pamamaraang ito. Legal ito kung gagawin ng tama." Sumagot si Miguel, "Hindi ko alam kung komportable ako dito, Carla." Sumagot si Carla, "Mahal, isipin mo ang ating kinabukasan. Isipin mo ang mga anak na magkakaroon tayo. Kailangan natin ang bahay na ito. Mas magiging maayos si tatay sa isang bahay ampunan. Malaki rin ang bahay na ito, hindi na niya kaya. Para sa ikabubuti niya." "Para sa ikabubuti ko? Gusto nila akong ilagay sa isang bahay ampunan, nakawin ang aking bahay at kumbinsihin ang kanilang sarili na ito ay para sa ikabubuti ko." Nakaramdam ako ng matinding galit na akala ko ay sasabog ako. Ngunit nagpatuloy ako sa pagbabasa dahil kailangan kong malaman ang lahat. Kailangan kong malaman kung gaano kalalim ang pagtataksil na ito at ang natuklasan ko pagkatapos ay nagwasak sa akin sa paraang hindi ko kailanman naisip na posible. Mayroong mensahe mula kay Carla mula 1 linggo na ang nakakaraan. "Mga anak, tinanong ako ni Bienan kung maaari siyang sumama sa amin sa festival sa susunod na buwan. Sabi ko hindi, para sa mag-asawa lang iyon. Mukha siyang malungkot, muntik na akong matawa." Sumagot si Aling Rosa, "Napakabuti, anak. Kailangan natin siyang ihiwalay sa lipunan. Kung mas kaunti ang kanyang koneksyon, mas madali ang lahat." Sumagot si Mang Roberto, "Eksakto. Ang mga matatanda na walang suporta ay mas madaling hawakan." Sumulat si Miguel, "Minsan pakiramdam ko ay masyado akong matigas sa kanya. Kahapon, niyaya niya akong maghapunan at sinabi kong abala ako. Napuno ng luha ang kanyang mga mata." Sumagot si Carla, "Miguel, huwag kang maging mahina. Bahagi iyan ng proseso. Kung magsisimula kang sumuko ngayon, mawawalan tayo ng pagkakataon. Tandaan mo ang sinabi natin, emosyonal na distansya upang kapag dumating ang panahon ng paglilipat, hindi ito maging mahirap para sa iyo." Emosyonal na distansya. Pinlano nila na sadyang lumayo sa akin. Ang lahat ng mga pagkakataon na iniiwasan ni Miguel ang aking mga usapan
na tinanggihan niya ang aking mga imbitasyon na magluto ng magkasama, na lumalabas siya kapag pumapasok ako sa silid. Hindi ito nagkataon, hindi dahil abala siya. Ito ay isang malamig at kinakalkulang diskarte upang unti-unting basagin ang aking puso, upang iparamdam sa akin na invisible ako sa sarili kong bahay, upang ihanda ako sa araw na itatapon nila ako sa sarili kong tahanan. Ang mga luha ay umaagos ng mabilis, kaya halos hindi ko na makita ang screen. Ngunit nagpatuloy ako sa pagbabasa dahil kailangan kong malaman ang lahat. Nakakita ako ng isa pang mensahe mula kay Aling Rosa na nagpasama sa aking pakiramdam. Si Pedro ay ang perpektong uri ng matanda para dito. Wala siyang gaanong kaibigan, hindi gaanong lumalabas. Ang tanging tunay na pamilya niya ay ang kanyang kapatid na babae at namatay na siya. Si Miguel lang ang meron siya. Nagbibigay ito sa atin ng ganap na kalamangan. Sumagot si Mang Roberto. Bukod pa riyan, isa siya sa mga lalaking luma na ibinibigay ang lahat para sa kanyang mga anak. Hindi niya tayo idedemanda o magdudulot ng problema. Masyado siyang masunurin. Sumagot si Carla. Eksakto. Kaya pinili ko ng maayos. Ang isang lalaking may tatay na ganyan ay perpekto para sa kailangan namin. Pinili ng maayos. Pinili ni Carla si Miguel dahil vulnerable ako, dahil nag-iisa ako, dahil labis kong isinakripisyo ang sarili ko para sa aking anak na alam niyang hindi ko siya kailanman haharapin. Napaupo ako sa kama ni Miguel na may hawak pa ring nanginginig na telepono. Ang buong katawan ko ay nanginginig ng walang kontrol. Hindi lamang galit ang nararamdaman ko, ito ay isang bagay na mas malalim at mas masakit. Ito ay ang pakiramdam ng ganap na pagkawasak ng tanging mga taong pinagkakatiwalaan ko, ng anak na binigyan ko ng lahat, ganap na lahat. Ipinikit ko ang aking mga mata, sinusubukang iproseso ang aking nabasa, ngunit ang mga salita ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking ulo, na parang mga suntok. Matanda, masyadong masunurin. Pinili ng maayos, madaling hawakan. Bawat pangungusap ay isang kutsilyong mas malalim na nakabaon sa aking dibdib. Nanatili ako doon na nakahiga. Gaano katagal? Marahil minuto, marahil oras. Nagsisimula nang lumubog ang araw nang sa wakas ay bumangon ako. Kailangan kong magpatuloy sa pagbabasa. Kailangan kong malaman ang lahat bago sila bumalik, bago nila mabura ang mga ebidensya o mabago ang kanilang plano. Kailangan kong malaman ang bawat detalye ng pagtataksil na ito upang maprotektahan ang sarili ko. Bumalik ako sa telepono at naghanap ng mas lumang mga usapan. Nakita ko ang eksaktong sandali kung saan nagsimula ang lahat. 8 buwan na ang nakakaraan. Sinimulan ni Carla ang isang usapan sa kanyang mga magulang. Nanay, tatay, may ideya po ako. Ang bahay po ng biyenan ko ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 8 milyong piso ayon sa pagtatasa ng munisipyo. Nasa isang lugar ito na tumataas ang halaga. Kung mailipat natin ito sa ating pangalan, maaari nating ibenta ito sa loob ng 2 taon at kumita ng malaking pera o manatili at iparenta ang ating bahagi habang nakatira doon. Agad na sumagot si Aling Rosa. Gusto ko ang paraan ng pag-iisip mo, anak, ngunit kailangan nating maging maingat. Walang halatang panggigipit. Kailangan itong magmukhang isang natural na paglilipat. Idinagdag ni Mang Roberto. Kilala ko ang isang abogado na espesyalista sa mga ganitong bagay. Paglilipat ng mga ari-arian ng matatanda sa mga miyembro ng pamilya. Nagtatrabaho siya sa mga kaso kung saan ang matatanda ay pinipigilan na pamahalaan ang kanilang mga ari-arian. Maaari niya tayong gabayan. Sumagot si Carla. Perpekto, tatay. Sisimulan kong trabahuhin si Miguel. Siya ang mahinang ugnayan. Kung makumbinsi ko siya na mas mabuti ito para sa kanyang tatay, mas magiging madali ang lahat. Trabahuhin si Miguel. Hindi ang anak ko ang nagpasimula ng lahat ng ito. Siya ay biktima ng manipulasyon. Ngunit hindi iyon nagbibigay sa kanya ng kapatawaran dahil pinili niyang magpatuloy. Pinili niyang pagtaksilan ako, alam niyang mali ito. Nakita ko ang usapan kung saan ipinakita ni Carla ang ideya kay Miguel.
6 na buwan na ang nakakaraan. Mahal, may kailangan akong pag-usapan na mahalaga. Tumanda na si tatay at malaking responsibilidad ang bahay na ito para sa kanya. Naaalaala ko na baka dapat nating isaalang-alang na tulungan siya na lumipat sa isang mas maliit at mas madaling pamahalaan na lugar. Maaari nating angkinin ang bahay at alagaan ito ng mas mabuti. Sumagot si Miguel, "Hindi ko alam, Carla. Mahalaga ang bahay na ito para kay tatay. Ito ang iniwan sa kanya ni Tia Maria. Napakalapit nila." Sumagot si Carla, "Eksakto iyon, mahal. Masyadong masakit para sa kanya. Bawat sulok ay nagpapaalala sa kanyang namatay na kapatid na babae. Mas magiging maayos siya sa isang bagong lugar kung saan makakagsimula siya ng panibagong buhay. Bukod pa rito, isipin mo ang ating kinabukasan. Isipin mo ang sanggol na gusto nating magkaroon. Kailangan natin ng espasyo. Kailangan natin ng katatagan. Maiintindihan ni tatay kung ipapaliwanag mo ng maayos." At ganoon nagsimula sa mga kasinungalingan na nagkukubli bilang pag-aalala. Sa manipulasyon na nababalot sa matatamis na salita tungkol sa aking kapakanan. Naglaban si Miguel sa simula. Mayroong mga mensahe kung saan ipinahayag niya ang mga pagdududa, kung saan sinabi niyang hindi siya komportable sa ideya, ngunit si Carla ay matigas ang ulo at ang kanyang mga magulang ay binumbahan siya ng mga argumento. Unti-unti nilang sinira ang kanyang pagtutol hanggang sa tuluyan siyang sumuko. Nakita kong nangyari ito sa mga mensaheng iyon. Nakita ko kung paano nagbago ang aking anak sa kasabwat, sa aking pagkawasak, mensahe pagkatapos ng mensahe. Ngunit mayroon pang isang bagay na ganap na nagwasak sa akin. Nakita ko ang isang usapan kung saan pinag-uusapan nila ng tiyakan ang aking kapatid na si Maria. Sumulat si Aling Rosa, "Ang katotohanan na direktang iniwan ng kapatid na babae ang bahay kay Pedro at hindi kay Miguel ay isang problema. Ibig sabihin, gusto niya itong protektahan mula sa isang bagay. Kailangan nating maging maingat." Sumagot si Mang Roberto, "O baka naman ang kapatid na babae ay isa ring tanga na hindi inisip ang mga legal na implikasyon." Sumagot si Carla, "Sinabi ni Biena na pinangakuan siya ng kanyang kapatid na babae na hindi niya kailanman ibebenta ang bahay, na ito ay para magkaroon siya ng isang ligtas na tahanan." Sumagot si Miguel, "Oo, ipinangako iyan ni Tia Maria sa kanyang pagkamatay." Umiyak si tatay ng maraming buwan matapos siyang mamatay. Sumagot si Carla, "Aba, ang mga pangako sa patay ay hindi legal na kontrata. Kapag nasa pangalan na natin ang bahay, magagawa natin ang anumang gusto natin. Magagawa natin ang anumang gusto natin." Pinag-uusapan niya ang paglabag sa sagradong pangako na ginawa ko sa aking kapatid na namamatay, na para bang wala itong halaga, na para bang ang huling kahilingan ni Maria ay isang maliit na abala na maaaring baliwalain. Pinaghirapan ng aking kapatid ang buong buhay niya upang bilhin ang bahay na ito. Hindi siya kailanman nagpakasal, hindi siya nagkaanak. Iniwan niya ito sa akin dahil alam niya kung gaano ako nagdusa matapos mabalo, dahil gusto niyang tiyakin na palagi akong may bubong, at gusto ng mga taong ito na sirain ang regalo ng pagmamahal na iyon na para bang basura. Nagpatuloy ako sa pagbabasa at nakita ko ang detalyadong mga plano. Hinati nila ang proseso sa mga yugto. Yugto 1, emosyonal na paghihiwalay upang mas umasa ako kay Miguel. Yugto 2, idokumento ang anumang pagkalimot o kalituhan ko bilang patunay ng kawalan ng kakayahan sa pag-iisip. Yugto 3, kumbinsihin akong pirmahan ang isang power of attorney sa ilalim ng dahilan ng pagtulong sa akin sa pananalapi. Yugto 4, gamitin ang kapangyarihang iyon upang ilipat ang ari-arian. Yugto 5, kumbinsihin akong lumipat sa isang bahay ampunan o isang maliit na apartment. At kung lumaban ako, mayroon silang plan B. Malupit na inilarawan ito ni Aling Rosa. Kung tumanggi si Pedro na makipagtulungan, maaari nating gamitin ang patunay ng kawalan ng kakayahan sa pag-iisip upang simulan ang proseso ng interdiction. Sabi ng abogado na sa pamamagitan ng magagandang testimonya at dokumentasyon,
Makakakuha tayo ng hukom na magtatanggal sa kanyang legal na kakayahan na pamahalaan ang kanyang mga ari-arian. Kung gayon, si Miguel, bilang nag-iisang anak, ay automatikong magiging legal na tagapag-alaga at maaaring gumawa ng mga desisyon para sa kanya. Interdiction. Gusto nila akong ideklarang may problema sa pag-iisip upang nakawin ang lahat mula sa akin. Ako, na nagbabasa pa rin ng 3 libro sa isang buwan. Ako, na namamahala sa lahat ng aking mga account nang walang problema. Ako, na hindi kailanman nakalimot ng appointment sa doktor. Gusto nilang mag-imbento ng demensya na hindi umiiral upang bigyang katwiran ang pagnanakaw. Mayroon pang ibang ebidensya sa teleponong iyon. Mga screenshot ng mga ari-arian na ibinebenta na iniligtas ni Carla. Mga mamahaling bahay na plano nilang bilhin sa pera mula sa pagbebenta ng aking bahay. Mayroong mga mensahe na nag-uusap tungkol sa kung paano nila idekorasyon ang aking tahanan pagkatapos kong mawala. Sumulat si Carla, itatapon ko ang lahat ng lumang muebles ni Pedro. Nakakadiri ang lumang estilo na iyon. Gagawin natin ang isang kumpletong remodeling, moderno, minimalist, elegante. Sumagot si Aling Rosa. Maaari mong ipamigay ang mga bagay na iyon sa isang charity o itapon. Ang mga matatanda ay nag-iipon ng napakaraming basura na walang tunay na sentimental na halaga. Sumagot si Mang Roberto. Ang mahalaga ay kumilos tayo bago pa man siya magsisi o magdulot ng problema. Sumagot si Miguel. Hindi magdudulot ng problema si tatay. Magtiwala kayo sa akin. Kilala ko ang tatay ko. Napakamasunurin niya. Masunurin. Akala ng anak ko ay masunurin ako at marahil tama siya. Naging masunurin ako sa buong buhay ko. Tinanggap ko ang masamang pagtrato, ang kawalang interes, ang pang-aabuso sa pananalapi. Lahat ng walang reklamo dahil naniniwala ako na ganoon ang pagmamahal. Naniniwala ako na ang pagpapakasakit ng tahimik ang ginagawa ng mabubuting magulang, ngunit sa pagbabasa ng mga mensaheng iyon, mayroong isang bagay sa loob ko na nabasag o marahil ay umayos sa lugar. Marahil sa unang pagkakataon sa aking buhay, mayroong isang bagay na nasa tamang lugar. Kumuha ako ng mga screenshot ng lahat, bawat usapan, bawat plano, bawat insulto. Napuno ang aking telepono ng ebidensya. Daan-daang larawan na nagdokumento ng pinakamalaking pagtataksil na kailanman kong naranasan. Nang matapos ako, halos 10:00 na ng gabi. Ginugol ko ang mga oras sa pagbabasa, pag-iyak, panginginig sa galit. Bumangon ako mula sa kama ni Miguel at iniwan ang kanyang telepono eksaktong kung saan ko ito nakita, nakasaksak sa charger. Lumabas ako sa silid na iyon at isinara ang pinto. Naglakad ako papunta sa kusina na parang zombie at naghanda ng tsaa. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay kaya natapon ko ang mainit na tubig sa mesa. Ngunit hindi mahalaga. Walang mahalaga, maliban sa isang bagay, isang katotohanan na kakikitaan ko lang ng malinaw na brutal na kalinawan sa aking isip. Hindi ako pwedeng manatili dito. Hindi ako pwedeng manatili bilang ang masunuring biktima na inaasahan nila. Hindi ako pwedeng maghintay na ipatupad nila ang kanilang plano at iwanan akong walang anuman. Kailangan kong kumilos muna. Kailangan kong protektahan ang sarili ko at kailangan kong gawin ito sa paraan na hindi nila kailanman mahuhulaan. Dahil kung may natutunan ako sa mga oras na iyon, sa pagbabasa ng kanilang pagsasabuatan, ay labis nila akong minamaliit. Akala nila ay mahina ako. Akala nila ay hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na ipagtanggol ang sarili ko at iyan ang kanilang pinakamalaking pagkakamali. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nanatili akong nakaupo sa sala sa dilim, nakatingin sa mga dingding ng bahay na ito, na naging kanlungan ko sa loob ng napakaraming taon. Bawat sulok ay may alaala doon. Sa silyang iyon, si Maria at ako ay uminom ng kape ng libu-libong beses habang kinukwento niya sa akin ang kanyang araw. Doon sa mesa na iyon, tinulungan ko si Miguel sa kanyang takdang aralin sa matematika noong bata pa siya. Doon sa tabi ng bintana na iyon, ako ay nakatayo ng hindi mabilang na umaga, tinitingnan ang hardin na itinanim ko sa aking sariling mga kamay.
Ang bahay na ito ay higit pa sa mga dingding at bubong. Ito ang aking kasaysayan. Ito ang aking kapatid na nakatira sa bawat silid. Ito ang pawis ng kanyang paggawa, ang pagmamahal ng kanyang sakripisyo. At gusto nila itong kunin sa akin na parang wala akong karapatan sa sarili kong buhay. Ngunit habang lumalaki ang galit, mayroong iba pang lumalaki. Isang malamig at kalkuladong determinasyon na hindi ko kailanman naramdaman noon. Kung kaya nilang magplano ng palihim, kaya ko rin. Kung kaya nilang magsabwatan, kaya ko rin. Kung kaya nilang maging walang awa, kung gayon matututo akong gawin iyon. Dahil minsan upang mabuhay, kailangan mong maging isang bagay na hindi mo kailanman naisip na magagawa mo. Noong linggo ng umaga, ginising ako ng araw habang nakaupo sa silya na masakit ang katawan at mas malinaw ang isip kaysa dati. Hindi ito panaginip. Ang lahat ng nabasa ko ay totoo. Ang aking anak at kanyang asawa ay nasa Cancun. Ginugugol ang aking pera habang pinaplano na nakawin ang aking bahay. At mayroon akong isang linggo bago sila bumalik. Isang linggo upang baguhin ang takbo ng kwentong ito. Isang linggo upang ihinto ang pagiging biktima at magbago sa isang bagay na hindi nila kailanman aasahan. Bumangon ako, naligo, nagbihis ng maingat. Kailangan kong mag-isip ng malinaw, kailangan ko ng plano, ngunit una kailangan ko ng tulong. Hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan ko, isang taong hindi ako huhusgahan, isang taong makakaintindi. At iisa lang ang taong nakatugon sa mga kondisyong iyon. Si Mang Carlos, ang aking kapitbahay sa loob ng maraming taon. Ang lalaking nanatili sa tabi ko nang mamatay si Maria, ang tanging tunay na kaibigan na natitira sa akin. Kinuha ko ang aking telepono at isinulat sa kanya, Mang Carlos, kailangan ko po kayong makausap ng madalian. Maaari po ba kayong pumunta sa bahay ko ngayong umaga? Mahalaga po ito. Sumagot siya sa loob ng may minuto. Darating ako sa kalahating oras. Ayos lang, kumpare. Sumagot ako, hindi, pero magiging maayos po ako. Nang dumating si Mang Carlos, nakita niya akong nakaupo sa mesa ng kainan na nakabukas ang laptop at nakaayos ang lahat ng screenshot sa mga folder. Pumasok siya na may pag-aalala sa mukha na tanging ang tunay na kaibigan lang ang mayroon. Pedro, anong nangyayari? Mukha kang malala. Naghain ako ng kape at nang walang sinasabi ay ibinigay ko sa kanya ang aking telepono. Basahin mo po ito, sabi ko sa nanginginig na boses. Gusto kong basahin mo po ang lahat bago tayo mag-usap. Kinuha ni Mang Carlos ang telepono at nagsimulang magbasa. Nakita ko ang kanyang ekspresyon na nagbago sa bawat screenshot. Pagkabigla, kawalang paniwala, takot, galit. Nang matapos siya, halos kalahating oras na ang nakakaraan, may luha sa kanyang mga mata. Pedro, nakakatakot ito. Paano nila ito magagawa sa iyo? Anak mo si Miguel. Naramdaman kong bumabalik ang aking sariling mga luha. Alam ko po at kailangan ko po ang tulong nyo. Kailangan ko pong umalis dito bago sila bumalik. Kailangan ko pong protektahan ang sarili ko. Pero hindi ko po alam kung paano. Hindi ko po alam kung saan magsisimula. Tumayo si Mang Carlos, nilibot ang mesa at niyakap ako ng mahigpit. Aayusin natin ito, ipinapangako ko. Pero una kailangan nating mag-isip ng mahinahon. Kailangan natin ng abogado. Kailangan nating idokumento ang lahat at kailangan nating kumilos ng mabilis. Ginugol namin ang buong linggo sa pagpaplano. Tumawag si Mang Carlos sa mga kontak na mayroon siya. Isang abogado na kaibigan ng kanyang bayaw. Isang real estate agent na nakatulong sa kanyang kapatid na babae. Isang accountant na maaaring suriin ang aking mga pananalapi. Pagsapit ng Lunes ng umaga, mayroon akong mga appointment sa 3. Ang unang pulong ay sa abogado. Ang pangalan niya ay Attorney Duran at mayroon siyang maliit na opisina na maayos ang ayos sa sentro. Ipinakita ko sa kanya ang lahat ng screenshot. Ipinaliwanag ko ang buong sitwasyon. Nakinig siya nang hindi ako piniputol, nagtatala paminsan-minsan. Nang matapos ako, sumandal siya sa kanyang upuan at bumuntong hininga. Ginoong Pedro, ang pinaplano ng iyong pamilya ay pandaraya, ito ay pang-aabuso sa pananalapi at potensyal.
Kung magawa nilang palsipikahin ang mga dokumento o ang iyong pirma, ito ay isang seryosong krimen. Mayroon kang matibay na ebidensya dito. Maaari mo silang idemanda sa korte. Huminto siya. Ngunit aabutin ng oras iyan, buwan, marahil taon ng proseso ng korte. At sa panahong iyon, maaari pa rin silang manirahan sa iyong bahay. Pipilitin ka. Gagawing miserable ang iyong buhay. Kaya, ano ang maaari kong gawin? Tanong ko na desperado. Yumuko si Attorney Duran. Maaari mong protektahan ang iyong sarili ng mas epektibo. Maaari mong ibenta ang ari-arian ngayon. Ang bahay ay nasa pangalan mo lamang. Hindi mo kailangan ng pahintulot ng kahit sino. At kapag naibenta na, wala silang maaaring nakawin. Ang ideya ay tumama sa akin na parang kidlat. Ibenta ang bahay, ang aking bahay, ang regalo ni Maria, ang lugar kung saan ako nakabuo ng napakaraming alaala. Ngunit ano ang mga alaala kung ihahambing sa aking dignidad? Ano ang isang bahay kung ihahambing sa aking kalayaan? Ibinigay sa akin ng aking kapatid na babae ang lugar na ito upang protektahan ako, upang bigyan ako ng seguridad. At ang manatili dito ngayon ay nangangahulugang mawawala ang seguridad na iyon, nangangahulugang mananatili akong bilanggo na naghihintay na kunin ang lahat mula sa akin. Hindi, nagpasya ako sa sandaling iyon. Hindi ko hahayaang mangyari iyan. Kung kailangan kong ibenta, ibebenta ko. Kung kailangan kong umalis, aalis ako. Ngunit ito ay sa aking mga tuntunin, hindi sa kanila. Tumango si Attorney Duran bilang pag-aproba. Ito ang tamang desisyon at mayroon akong isa pang rekomendasyon. Dapat mong kanselahin ang mga ATM card na iyon kaagad. I-report ang mga ito bilang nawawala o nanakaw. Sa ganoon, ang mga gastos na ginagawa nila ngayon ay mahihinto. Bukod pa rito, dapat mong isaalang-alang ang paghahain ng reklamo para sa pandaraya. Ginamit ng iyong anak ang iyong mga card nang walang pahintulot para sa hindi autorisadong gastos. Iyan ay isang krimen. Naramdaman ko ang pagbigkis ng aking tiyan. Idemanda si Miguel, ang aking anak. Ngunit pagkatapos ay naalaala ko ang mga salitang iyon sa mga mensahe. Ang tatay ko ay masunurin, hindi magdudulot ng problema, at mayroong isang bagay sa loob ko na tumigas. Sige po, ihahain ko po ang reklamo. Lumabas ako sa opisina ni Attorney Duran na may listahan ng mga hakbang na dapat gawin. Una, tumawag sa bangko at kanselahin ang mga card. Pangalawa, makipagkita sa real estate agent upang simulan ang proseso ng pagbebenta. Pangatlo, simulan ang pag-iimpake ng aking mahahalagang bagay. Pang-apat, maghanap ng lugar na lilipatan. Lahat ay kailangang mangyari sa susunod na 6 na araw bago bumalik sina Miguel at Carla. Sinamahan ako ni Mang Carlos sa bangko. Ang advisor na sumalubong sa amin ay naging maunawain nang ipaliwanag ko ang sitwasyon. Ginoong Pedro, nakikita ko po dito na ang inyong mga card ay nagkaroon ng hindi pangkaraniwang aktibidad nitong mga nakaraang araw. Mga gastos sa Cancun na may kabuuang sumipol siya ng mahina, 1,800,000 piso hanggang ngayon. Mamahaling hotel, mga restaurant, mga tindahan ng damit. Talagang hindi ito tumutugma sa inyong karaniwang pattern ng paggasta. 1,800,000 piso sa loob ng 3 araw. Naramdaman kong hihimatayin ako at mayroon pa silang 4 na araw na biyahe. Nagpatuloy ang advisor. Kanselahin ko po kaagad ang 3 card at ipaglalaban natin ang lahat ng mga gastos na iyon bilang hindi autorisado. Ibablock ko rin po ang inyong account para kayo lamang ang makakagawa ng transaksyon. Kailangan niyo pong personal na pumunta para sa anumang mahalagang transaksyon para po ito sa inyong seguridad. Noong hapon na yon, nakipagkita ako sa real estate agent. Ang pangalan niya ay Aling Patricia, isang babaeng nasa 50s na may profesional ngunit tunay ng ngiti. Kailangan kong ibenta ang aking bahay ng mabilis, direkta kong sinabi. Napakabilis sa loob ng wala pang 1 linggo kung maaari. Kumurap siya nang nagulat. Ginoong Pedro, ang pagbebenta ng ari-arian ay karaniwang tumatagal ng linggo, minsan buwan. May mga inspeksyon, pagtatasa, negosasyon. Naiintindihan ko po ang inyong pagmamadali, ngunit ang 1 linggo ay...
Pinutol ko siya. Handa akong magbenta sa mas mababang presyo kaysa sa halaga sa merkado. 30-40% mas mababa kung kinakailangan. Kailangan ko lang na matapos ang transaksyon ng mabilis at ang pera ay nasa aking account bago ang susunod na Miyerkules. Tiningnan ako ni Aling Patricia na may halo ng pag-aalala at pagkamausisa. May kinalaman sa problema sa pamilya, hindi po ba? Tumango ako nang hindi nagbibigay ng detalye. Bumuntong hininga siya. Sige po, hayaan niyo po akong tumawag. Mayroon po akong mga investor na bumibili ng ari-arian ng mabilis na may cash. Hindi po nila ibibigay ang buong presyo, ngunit maaari nilang tapusin ang transaksyon sa loob ng ilang araw kung malinis ang legalidad ng ari-arian. Iyan mismo ang kailangan ko. Noong Martes ng hapon, mayroon na akong 3 alok sa mesa. Mabilis na nagtrabaho si Aling Patricia sa pakikipag-ugnayan sa mga investor na kilala niya. Ang pinakamahusay na alok ay 5,600,000 piso na cash. Ang bahay ko ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 8,000,000 piso ayon sa kamakailang pagtatasa, ngunit hindi mahalaga sa akin. Hindi ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kalayaan, ito ay tungkol sa pag-agaw sa kanilang mga kamay ng kung ano ang inaakala nilang pag-aari na nila. Agad kong tinanggap ang alok. Ang bumibili ay isang investor na gusto ang ari-arian para i-renovate at muling ibenta. Hindi siya nagtanong, gusto lang niya na matapos ang transaksyon ng mabilis. Inayos ni Aling Patricia ang lahat para sa Huwebes. Pirma, paglilipat ng pondo, pagbibigay ng susi, lahat sa isang araw. 2 araw na lang bago bumalik sina Miguel at Carla. 2 araw para sirain ang buhay na binuo ko doon. 2 araw para maglaho. Ngunit hindi ako malungkot, naramdaman kong malakas ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, kinokontrol ko ang sarili kong buhay. Samantala, patuloy kong binabantayan ang lumang telepono ni Miguel. Wala siyang ideya na alam ko ang lahat. Patuloy silang nagpapadala ng mga mensahe sa grupo ng pamilya, nagbabahagi ng mga larawan ng kanilang mamahaling bakasyon. Si Carla na nagpupose sa beach na may mamahaling damit. Si Miguel sa isang eleganteng restaurant na may hawak na baso ng alak. Sina Aling Rosa at Mang Roberto na nagtutunggaan sa balkonahe ng kanilang suite na may tanawin ng dagat. Lahat ay nakangiti, lahat ay masaya, lahat ay ginugugol ang aking pera na para bang kanila. Bawat larawan ay nagpagalit sa akin, ngunit nagbigay din sa akin ng mas matinding determinasyon. Minamaliit nila ang matanda at iyon ang magiging sanhi ng kanilang kapahamakan. Sa grupo, patuloy silang nag-uusap tungkol sa kanilang plano. Sumulat si Carla. Pagbalik natin, kailangan nating simulan ang phase 2. Kailangang i-record ni Miguel ang tatay niya sa mga sandali ng kalituhan kahit na maliit na bagay lang. Hindi na alaala kung saan niya iniwan ang kanyang mga susi. Nakalimutan ang isang petsa, anumang bagay na maaari nating gamitin. Sumagot si Aling Rosa, eksakto. At kailangan natural ang mga video na hindi mukhang inayos. Kailangan nating bumuo ng isang matibay na ebidensya. Sumulat si Miguel, masama pa rin ang pakiramdam ko dito. Mabilis na sumagot si Carla, mahal, napag-usapan na natin ito. Para ito sa ating ikabubuti, para sa ating kinabukasan. Mas magiging maayos si tatay, ipinapangako ko. Kasinungalingan pagkatapos ng kasinungalingan, ngunit hindi na ako naroon para maging biktima nila. Noong Miyerkules, nagsimula akong mag-impake. Hindi lahat, tanging ang mahahalaga lamang. Damit, mahahalagang dokumento, mga litrato ni Maria, ilang bagay na may sentimental na halaga. Tinulungan ako ni Mang Carlos. Nagtrabaho kami ng tahimik sa halos buong oras. Naputol lang ng aking paminsan-minsang pagluha kapag nakakakita ako ng isang bagay na nagpapaalala. Isang litrato ni Miguel noong sanggol pa, isang kwintas na regalo sa akin ni Maria, ang apron na ginagamit ng aking yumaong asawa kapag nagluluto ng inihaw na karne tuwing linggo. Bawat bagay ay isang piraso ng aking buhay na iniiwan ko, ngunit kailangan kong gawin iyon. Wala nang ibang pagpipilian. Niyakap ako ni Mang Carlos nang makita niya akong umiiyak sa ibabaw ng isang kahon ng mga litrato. Makakabangon ka, Pedro. Hindi ito katapusan. Ito ay simula, isang mas mabuting simula kung saan walang sino mang makakasakit sa iyo. Gusto kong maniwala
Kailangan kong maniwala. Habang nag-iimpake ako, gumawa din ako ng iba pang mahahalagang bagay. Tumawag ako sa bangko at inilipat ang lahat ng aking pera sa isang bagong account sa ibang estado, isang account na ako lamang ang nakakaalam. Kinansela ko ang lahat ng serbisyo na nasa aking pangalan sa bahay na ito. Kuryente, tubig, gas, internet, lahat. Itinakda ko ang mga pagkansela para sa Biyernes. Gusto ko na kapag dumating sina Miguel at Carla noong Miyerkules ng gabi, ay makakita sila ng isang bahay na walang laman, madilim at walang anuman. Gusto ko na makita nila kung ano ang eksaktong nararapat sa kanila. Wala. Naghanda rin ako ng isang espesyal na bagay. Sa tulong ni Atty. Duran, nagsulat ako ng isang liham. Isang liham na nagpapaliwanag ng lahat, na nagpapakita sa kanila na alam ko ang bawat detalye ng kanilang plano, na nagpapaintindi sa kanila na natalo na sila. Ang liham ay matigas, direkta, walang puwang para sa mga hindi pagkakaunawaan. Nagsimula ito ng ganito. Miguel at Carla, kapag nabasa niyo ito, naglaho na ako sa buhay niyo. Ang bahay na plano niyong nakawin sa akin ay nabenta na. Ang perang inaakala niyong mana ay protektado na sa mga account na hindi nyo kailanman maaabot. Ang mga ATM card na ginamit nyo para sa inyong marangyang biyahe nang walang pahintulot ko ay nai-report bilang pandaraya. Bawat gastos na ginawa nyo ay pinag-aawayan at may isinasagawang investigasyon kriminal. Alam ko ang lahat, binasa ko ang bawat mensahe, nakita ko ang bawat plano, alam ko ang bawat insulto na sinabi nyo tungkol sa akin. Matanda, masunurin, madaling hawakan. Akala nyo ay napakahina ko kaya hindi ko kailanman ipagtatanggol ang sarili ko. Nagkamali kayo. Nagpatuloy ang liham sa loob ng 2 pahinapa. Idinidetalye ang bawat pagtataksil, bawat kasinungalingan, bawat sandali kung saan ipinakita nila ang kanilang tunay na pagkatao. At nagtatapos ito sa ganito. Miguel, binigyan kita ng buhay. Pinalaki kitang mag-isa matapos mamatay ang iyong ina. Nagtrabaho ako hanggang sa sumakit ang aking katawan upang bayaran ang iyong pag-aaral sa kolehiyo. Binuksan ko ang mga pinto ng aking bahay nang ikaw ay magpakasal at binayaran mo ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng pagpaplano na ilagay ako sa isang bahay ampunan habang ninanakaw ang huling regalo na iniwan sa akin ng aking kapatid na babae. Carla, tinanggap kita sa aking pamilya nang bukas ang mga bisig. Hindi ko kailanman ipinaramdam sa iyo na mas mababa ka, hindi ko kailanman pinahirapan. At tinawag mo akong matanda, walang silbi at nagsabwatan upang wasakin ako. Sa inyong dalawa, sinasabi ko ito, hindi ko kayo idedemanda sa korte, bagaman kaya ko. Hindi ko kayo ilalantad sa publiko, bagaman dapat. Gagawin ko lang ang dapat kong gawin noon pa, ang maglaho sa inyong mga buhay, dahil sa wakas ay naintindihan ko na hindi niyo ako kailanman minahal. Minahal lang ninyo kung ano ang maaari ninyong kunin sa akin. Huwag ninyo akong subukang hanapin. Huwag ninyo akong subukang kontakin. Para sa akin naglaho kayo sa aking buhay noong araw na nagpasya kayong pagtaksilan ako. Sana ay magkaroon kayo ng buhay na nararapat sa inyo. Pedro Morales. Tinulungan ako ni Atty. Duran na ayusin ang pagpapadala ng liham. Darating ito sa pamamagitan ng registered mail eksaktong Huwebes ng hapon, isang araw pagkatapos ng aking paglalaho. Isang araw bago sila bumalik. Mayroon pa akong idinagdag na detalye sa plano. Kinopya ko ang lahat ng screenshot ng mga usapan at inilagay ang mga ito sa isang USB drive. Ang USB na iyon ay iniwan ko kay Atty. Duran na may tiyak na tagubilin. Kung susubukan ni na Miguel o Carla na hanapin ako sa legal na paraan, kung susubukan nilang magdulot ng problema, kung magsasabi sila ng kasinungalingan tungkol sa akin, may pahintulot kayong gamitin ang mga ebidensyang ito. Maaari ninyo itong ibigay sa mga autoridad. Maaari ninyo itong ipakita sa sino mang kailangan. Gusto kong malaman nila na bagaman, hindi ko sila aatakihin, hindi ko rin hahayaang atakihin nila ako. Inilagay ni Atty. Duran ang USB sa kanyang safe. Ginoong Pedro, nagawa niyo po ang lahat ng tama. Protektado niyo po ang inyong sarili
sa legal at emosyonal na paraan. Ngayon, kailangan nyo lang protektahan ang inyong sarili sa pisikal na paraan. Saan po kayo pupunta? Mayroon na akong sagot. Ang aking pinsan na si Bernardo ay nakatira sa ibang rehiyon. Naging malapit kami noong bata pa, ngunit nawalan kami ng ugnayan sa paglipas ng mga taon. Tumawag ako sa kanya 2 araw na ang nakakaraan, ipinapaliwanag ng malabo ang aking sitwasyon. Hindi siya nagtanong, sinabi lang niya, "Halika, manatili ka hanggat kailangan mo. Ang bahay ko ay bahay mo." Dumating ang Huwebes, ang araw ng pagpirma. Maaga akong sinundo ni Aling Patricia. Pumunta kami sa notaryo kung saan naghihintay na ang bumibili. Siya ay isang negosyante na nasa 40s, edukado at mahusay. Pumirma kami ng mga papeles sa loob ng 1 oras. Bawat pirma ay isang hakbang patungo sa aking kalayaan. Nang matapos kami, iniabot sa akin ng notaryo ang isang tseke ng cashier na may halagang 5,600,000 piso. Tiningnan ko ito na may halong ginhawa at lungkot. Ang piraso ng papel na ito ay kumakatawan sa 40 taon ng aking buhay sa bahay na iyon, ngunit kumakatawan din ito sa aking kaligtasan. Dumiretso ako sa bangko at idineposito ang tseke. Agad na pinroseso ng advisor ang transaksyon. Magiging available po ang pondo sa loob ng 24 oras, sabi niya sa akin. Perpekto. Kapag bumalik sina Miguel at Carla, ligtas na ang pera sa aking bagong account sa ibang estado, hindi nila maaabot, protektado sa akin. Bumalik ako sa bahay sa huling pagkakataon noong hapon na iyon. Sasakupin ng mga bagong may-ari ang ari-arian kinabukasan ng umaga. Mayroon akong gabing iyon upang magpaalam. Naglakad ako sa bawat walang laman na silid. Ang aking mga yapak ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Wala nang mga muebles o mga larawan sa mga dingding. Walang anumang nagsasabi na nanirahan doon si Pedro Morales sa loob ng mga dekada. Tumigil ako sa gitna ng walang laman na sala at ipinikit ang aking mga mata. Nakikita ko si Maria na nakaupo sa kanyang paboritong silya, ang silyang ipinagbili ko kasama ang lahat ng iba pa. Naririnig ko ang kanyang tawa kapag kinukwento niya sa akin ang kanyang mga karanasan sa trabaho. Nararamdaman ko ang kanyang yakap noong araw na ibinigay niya sa akin ang mga susi ng bahay na ito. Sinasabi, "Kapatid, ito ay sa iyo magpakailanman. Walang sino mang makakakuha nito sa iyo kailanman." Hindi ko inakala na ang susubok na kumuha nito sa akin ay ang aking sariling anak. Binuksan ko ang aking mga mata at ang mga luha ay malayang umaagos sa aking pisngi. "Patawarin mo ako, Maria. Alam kong ipinangako kong hindi ko kailanman ibebenta ang bahay na ito, ngunit ang manatili rito ay nangangahulugang mawawala rin ito sa akin. Kahit paano, ako ang nagpasya, ako ang may kontrol. Sana, kung nasaan ka man, ay maintindihan mo. Sana, alam mo na ginawa ko ang tanging magagawa ko upang mabuhay." Nanatili ako doon hanggang sa dumilim. Pagkatapos ay isinara ko ang pinto sa huling pagkakataon at ibinigay ko ang mga susi kay Aling Patricia na magbibigay nito sa bagong may-ari kinabukasan ng umaga. Hindi na ako kailanman bumalik sa bahay na iyon. Nang gabing iyon, natulog ako sa bahay ni Mang Carlos. Ipinilit niyang huwag akong mag-isa sa huling gabi ko. Naghanda siya ng simpleng hapunan at umupo kami upang kumain ng tahimik. "Pedro," sabi niya sa wakas, "alam kong masakit. Alam kong pakiramdam mo ay nawawalan ka ng lahat. Ngunit gusto kong malaman mo ang isang bagay. Ang ginagawa mo ay matapang. Karamihan sa mga tao sa iyong sitwasyon ay mananatili. Hahayaan ang kanilang sarili na abusuhin dahil takot silang mag-isa. Pinili mo ang iyong dignidad. Hindi iyan kaduwagan. Iyan ang pinakamatapang na nakita ko. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng ginhawa, ngunit naramdaman ko pa rin ang kawalan sa aking dibdib. Ang pakiramdam ng pagkawala ng aking anak dahil iyon ang pinakamasakit. Hindi ang bahay, hindi ang pera. Ang malaman na ipinagtaksilan ako ni Miguel na ang batang pinalaki ko na minahal ko ng buong puso ay naging isang estranghero na may kakayahang saktan ako sa pinakamalalim na paraan. "Mang Carlos," tanong ko sa nanginginig na boses, "anong sandali ko siya nawala? Anong sandali siya tumigil sa pagmamahal sa akin?" Bumuntong hininga siya at hinawakan ang aking kamay. "Hindi ko alam, Pedro.
Marahil hindi siya kailanman tumigil sa pagmamahal sa iyo. Marahil binago siya ni Carla. O marahil, at patawarin mo ako sa pagsasabi nito, marahil siya ay laging makasarili at hindi mo lang kailanman gustong makita. Ang mga anak ay hindi laging kung ano ang gusto nating mangyari sa kanila. Minsan, sila ay eksaktong kung ano ang ayaw nating makita. Ang mga salitang iyon ay sumakit sa akin dahil parang totoo ang mga ito. Mayroong mga senyales, mga taon ng senyales na binaliwala ko. Si Miguel ay palaging medyo makasarili, medyo walang pakundangan, ngunit binibigyan ko siya ng dahilan. Bata pa siya, sabi ko sa sarili. Magmamature siya, matututo siya. Ngunit hindi siya kailanman nagmature. Natuto lang siyang itago nang mas mabuti ang kanyang tunay na pagkatao hanggang sa makilala niya si Carla at makakita ng isang taong nagudyok sa kanya na maging pinakamasamang bersyon ng kanyang sarili. Noong Biyernes ng umaga, inihatid ako ni Mang Carlos sa terminal ng bus. Nagpasya akong huwag mag-eroplano. Ayaw kong mag-iwan ng madaling masusundan na bakas. Mas mabagal ang bus, ngunit mas anonymous. Naghihintay ang aking pinsan na si Bernardo sa ibang estado. Ang biyahe ay tatagal ng 2 araw na may ilang hintuan, 2 araw upang maglagay ng distansya sa pagitan ng aking dating buhay at ng aking bagong realidad. Habang naghihintay ako sa terminal, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Aterian Duran. Pedro, kumpirmasyon lang. Naihatid na ang liham sa iyong dating address. Natanggap ng mga bagong may-ari at itatago nila ito kapag may nagtanong tungkol sa iyo. Gusto ko ring ipaalam sa iyo na formal na pinroseso ng bangko ang pagtatalo sa mga gastos sa card. Tatanggapin ni Miguel ang abiso ng investigasyon para sa pandaraya sa mga susunod na araw. Ginawa mo ang lahat ng tama. Ngayon, umalis ka ng payapa. Sumagot ako. Maraming salamat po sa lahat, abogado. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Sumagot siya. Pinrotektahan mo ang iyong kinabukasan. Iyan ang ginawa mo. Ingat ka po ng husto. Inilagay ko ang telepono at tiningnan ang paligid sa terminal ng bus. Mga taong dumarating at umaalis, bawat isa, ay may sariling kwento, sariling sakit, sariling laban. At ako ay isa sa kanila, isang lalaking 68 taong gulang na nagsisimula ulit. Nakakatakot at nakapagpapalaya sa parehong oras. Niyakap ako ni Mang Carlos ng mahigpit bago ako sumakay sa bus. Makakabangon ka, alam ko. Mas malakas ka kaysa sa inakala nila. Ginantihan ko ang yakap ng buong lakas. Salamat po sa lahat, sa pagtitiwala sa akin, sa pagtulong sa akin, sa pagiging tanging tunay na kaibigan ko. May luha sa kanyang mga mata. Ipaalam mo sa akin. Gusto kong malaman na nakarating ka ng maayos, naligtas ka. Ipinapangako ko po. Sumakay ako sa bus at hinanap ang aking upuan sa tabi ng bintana. Habang umaalis ang sasakyan at nagsisimulang lumayo ang syudad, naisip ko sina Miguel at Carla. Sa sandaling iyon, tinatamasa nila ang kanilang huling araw sa Cancun, ginugugol ang huling piso ng aking mga card bago ito kansilahin, kumukuha ng mga litrato upang ipakita sa social media, nagpaplano kung paano nila ipagpapatuloy ang kanilang panloloko kapag bumalik sila. Wala silang ideya kung ano ang naghihintay sa kanila. Wala silang ideya na nawala ang kanilang biktima, na gumuho ang kanilang plano, na ang matanda ay naging mas matalino kaysa sa inakala nila. At nagbigay iyan sa akin ng madilim ngunit tunay na kasiyahan. Hindi ito eksaktong paghihigante, ito ay hustisya, ito ay pagprotekta sa sarili, ito ay kaligtasan. Tinawid ng bus ang mga tanawin na hindi ko pa nakikita, malawak na kapatagan, maliliit na bayan, kabundukan sa malayo. Bawat kilometro ay inilalayo ako sa aking dating buhay. Bawat oras na lumipas ay inilalapit ako sa aking bagong realidad. Marami akong napag-isipan sa biyaheng iyon. Naalala ko ang lahat ng beses na nilunok ko ang aking pagmamataas. Lahat ng beses na tinanggap ko ang masamang pagtrato dahil takot akong mag-isa. Lahat ng beses na inuna ko ang kaligayahan ni Miguel kaysa sa akin at naunawaan ko ang isang bagay. Hindi iyon pag-ibig, iyon ay takot. Takot na kung hindi ako patuloy na magpapakasakit.
kung hindi ako magpapakaliit, kung hindi ko tatanggapin ang mga mumo ng pagmamahal na ibinibigay nila sa akin, mag-iisa ako ng tuluyan. Ngunit ngayon, nag-iisa pa rin ako at nakakagulat, hindi ito kasing sama ng inakala ko. Pakiramdam nito ay parang humihinga pagkatapos na matagal nang nakalubog sa ilalim ng tubig. Dumating ako sa aking patutunguhan noong linggo ng hapon. Naghihintay sa akin sa terminal ng bus ang aking pinsan na si Bernardo na hindi ko nakita sa halos 15 na taon. Agad niya akong nakilala sa kabila ng paglipas ng panahon. "Pedro," sabi niya, habang niyayakap ako. "Welcome. Ito ang bahay mo ngayon, hanggat kailangan mo." Ang kanyang apartment ay maliit ngunit komportable. Ipinakita niya sa akin ang silid ng bisita na inihanda niya para sa akin. Hindi naman gaanong kaganda, humingi siya ng paumanhin, ngunit komportable at sa iyo ito. Umiyak ako nang makita ko ang kama na may malinis na kumot. Ang mga tuwalya na nakatupi sa ibabaw ng aparador, ang sariwang bulaklak sa nightstand. Umiyak ako dahil mayroong isang taong nag-alala na iparamdam sa akin na tinatanggap ako. Isang taong hindi talaga ako kilala, na walang utang na loob sa akin. Mas marami siyang nagawa para sa akin sa isang araw kaysa sa aking sariling anak sa loob ng maraming taon. Nang gabing iyon, habang nag-iimpake ako ng ilang gamit, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang kapitbahay ng aking dating bahay. "Pedro, hindi ko alam kung dapat mo itong malaman, pero dumating sina Miguel at Carla, isang oras na ang nakakaraan. Nagkagulo. Sumisigaw siya, umiiyak. Tumawag sila ng pulis. Ipinakita ng mga bagong may-ari ang mga papeles ng pagbebenta. Sinubukan ni Miguel na pilitin ang pagpasok at muntik siyang arestuhin. Sumisigaw si Carla na imposible, na hindi mo magagawa iyon. Sa huli ay umalis sila. Narinig ko si Miguel na sinabi na hahanapin ka nila. Naisip kong dapat mong malaman." "Salamat," sumagot ako. "Malayo na ako. Ligtas na ako." Hinarang ko ang numero ni Miguel ng gabing iyon at ang kay Carla. Ayaw kong marinig ang kanilang mga dahilan, ang kanilang mga sigaw, ang kanilang mga banta. Hindi ko kailangan ang lason na iyon sa aking bagong buhay. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba. Nagigising ako tuwing umaga na hindi ko alam kung nasaan ako sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay bumabalik ang realidad. Nasa ibang syudad ako, sa ibang buhay, malayo kay Miguel, malayo kay Carla, malayo sa lahat ng kilala ko. Binibigyan ako ng aking pinsan ng espasyo, ngunit kasama rin ako. Hindi siya nagtatanong ng mga pribadong bagay. Hinahayaan lang niya akong gawin ang gusto ko. Tuwing umaga, nagkakape kami ng magkasama at aalis siya papunta sa trabaho. Ginugugol ko ang mga araw sa paglalakad sa kapitbahayan, pagtuklas sa mga kalye, paghahanap ng maliliit na kapihan, sinusubukang bumuo ng isang bagong routine, sinusubukang gumaling, ngunit ang mga sugat ay hindi mabilis gumaling, lalo na ang mga sanhi ng mga taong pinakamamahal natin. Gabi-gabi, tinitingnan ko ang aking telepono na may inaasahang isang bagay, hindi ko alam kung ano. Marahil ay isang paumanhin mula kay Miguel, marahil ay isang mensahe na nagsasabing siya ay nagsisisi, na nagkamali siya, na mahal pa rin niya ako, ngunit walang dumarating, tanging katahimikan. At ang katahimikan na iyon ay mas masakit kaysa sa anumang insulto. Isang linggo pagkatapos kong dumating, tumawag sa akin si Atty. Duran. "Pedro, kailangan ko pong ipaalam sa inyo ang ilang bagong development. Sinubukan po ni Miguel na maghain ng reklamo laban sa inyo dahil sa pandarayang pagbebenta ng ari-arian. Ipinagpalagay niya na kayo ay may kapansanan sa pag-iisip at dapat nakansilahin ang pagbebenta. Huminto ang aking puso. At anong nangyari po?" Tumawa si Atty. Duran. "Sinuri po ng hukom ang mga dokumento. Nakita po niya na kayo ay sumailalim sa mga kamakailang medikal na pagsusuri bilang bahagi ng proseso ng pagbebenta. Nakita po niya na isang notaryo ang nagpatunay ng inyong kakayahan sa pag-iisip. Nakita po niya na kumilos kayo kasama ang isang abogado. At pagkatapos ay nakita po niya ang mga ebidensya na ipinakita ko, ang mga usapan kung saan sila nagplano na ideklara kayong may kapansanan sa pag-iisip ng mali. Ang kaso po ay ibinasura sa loob ng ilang minuto. Bukod pa rito, binabalaan po ng hukom si Miguel
na ang paghahain ng maling reklamo ay maaaring magresulta sa mga kaso laban sa kanya. Naramdaman ko ang isang napakalaking ginhawa na halos himatayin ako. Kaya wala po silang magagawa, hindi po nila maaabot ang pera, hindi po nila maaaring kansilahin ang pagbebenta, hindi po nila ako pwedeng pilitin na bumalik. Eksakto, kumpirma ni Ate Mier Duran. Legal po, kayo ay lubos na protektado. Bukod pa rito, kinumpirma po ng bangko ang mga pandarayang gastos sa mga card. Kailangan po ni Miguel na bayaran ang lahat o harapin ang mga kasong kriminal. At kasama rin po si Carla dahil siya ang gumawa ng ilang gastos ng direkta. Nasa malubhang problema po sila sa pananalapi ngayon. Pagkatapos kong ibaba ang telepono kasama si Ate Mier Duran, umupo ako sa maliit na balkonahe ng apartment ng aking pinsan. Tiningnan ko ang syudad na halos nagsisimula pa lang kong makilala. Isang syudad kung saan walang nakakaalam ng aking kwento, kung saan walang nakakakita sa akin bilang ang matanda na niloko ng kanyang pamilya. Dito, ako ay si Pedro lamang, isang lalaking nagsisimula ulit, at pakiramdam nito ay parang isang regalo. Ang mga araw ay naging linggo. Nakahanap ako ng isang maliit na apartment na inuupahan. Ayaw kong abusuhin ang hospitality ng aking pinsan. Ito ay isang simpleng lugar, isang silid lamang sa isang tahimik na gusali. Ngunit akin ito. Walang ibang may susi. Walang sinumang makakapasok nang walang pahintulot ko. Walang sinumang makakapagplano laban sa akin sa loob ng mga dingding na iyon. Bumili ako ng simpleng muebles. Hindi mamahalin, tanging ang kailangan lamang. Isang komportabling kama, isang maliit na mesa, isang silya para magbasa. Idinekorasyon ko ito ng iilang litrato na dala ko. Si Maria na nakangiti sa akin mula sa isang frame sa nightstand, ang aking yumaong asawa sa isa pang frame sa sala. Wala si Miguel sa anumang nakikitang litrato. Nagdala ako ng ilan sa kanya noong bata pa siya, ngunit inilagay ko ang mga ito sa isang kahon sa aparador. Hindi ko sila matitigan nang hindi umiiyak, nang hindi nagtatanong sa sarili kung saan ko nawala ang matamis na batang iyon. Isang buwan pagkatapos kong dumating, nakatanggap ako ng email mula kay Miguel. Binago ko ang aking numero ng telepono, ngunit mayroon pa rin siyang email ko. Ang mensahe ay mahaba, magulo, puno ng galit at pagkasira ng loob. Tatay, nagsimula ito, bagaman hindi ito tunog na nanggagaling sa isang anak, tunog ito ng isang galit na estranghero. Paano niyo po nagawa sa amin ito? Paano niyo po nabenta ang bahay nang hindi nagsasabi? Ang bahay na iyon ang mana ko, iyon ang kinabukasan ko. Plinano na po namin ni Carla ang lahat. Magkakaroon po kami ng mga anak doon. Bubuo po kami ng aming buhay doon at sinira niyo po ang lahat. Idinidemanda po kami ng bangko dahil sa mga card. Sabi po nila ay gumawa kami ng pandaraya na kailangan naming bayaran ang 1,800,000 piso kasama ang interes at multa. Wala po kaming ganong pera. Nawalan po ako ng trabaho dahil hindi po ako makapag-concentrate sa lahat ng stress na ito. Iniwan po ako ni Carla. Sabi po niya, ay walang silbi ako, na hindi ko man lang kayang kontrolin ang sarili kong ama. Umalis po siya at nanirahan sa kanyang mga magulang at sinisisi po nila ako sa lahat. Nakatira po ako sa isang kakilakilabot na apartment. Halos hindi ko po kayang bayaran ang renta at lahat po ng ito ay kasalanan niyo po. Kung naging makatwiran po kayo, kung naintindihan niyo po na ang gusto lang namin ay ang pinakamabuti para sa inyo. Pero hindi. Kailangan niyo pong maging makasarili. Kailangan niyo pong isipin ang sarili niyo lang pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa inyo. Pagkatapos kong tiisin kayo sa loob ng maraming taon. Binasa ko ang email ng 3 beses. Bawat salita ay isang kutsilyo, ngunit hindi ng sakit, kundi ng kalinawan. Dahil sa mensaheng iyon, nakita ko ang lahat ng kailangan kong makita. Hindi nagsisisi si Miguel, hindi siya humihingi ng tawad. Hindi niya kinikilala ang pagtataksil. Galit lang siya dahil nabigo ang kanyang plano. Sinisisi lang niya ako sa pagprotekta sa sarili ko. Sabi niya ay tiniis niya ako sa loob ng maraming taon na parang ang pagiging tatay niya ay isang pasanin, na parang ang pagpapalaki sa kanya, pagmamahal sa kanya, pagpapakasakit para sa kanya ay isang bagay na nararapat sa pasasalamat.
Ang kanyang pag-iisip ay napakatindi na nakakatakot. Sumagot ako sa email. Ito ang tanging pagkakataon na ginawa ko iyon. Ang sagot ko ay maikli. Miguel, nabasa ko ang iyong mensahe at ang tanging nakikita ko ay hindi mo pa rin naiintindihan ang iyong ginawa. Hindi mo ako binentahan ng iyong plano bilang isang bagay para sa ikabubuti ko. Nagplano ka sa aking likuran. Hindi mo ako hinilingan ng bahay, plinano mong nakawin ito. Hindi mo ginamit ang aking mga card nang may pahintulot. Gumawa ka ng pandaraya at ngayon na kinakaharap mo ang mga bunga ng iyong mga kilos, sinisisi mo ako. Iyan ang nagsasabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Wala nang iba pang dapat nating pag-usapan. Huwag mo na akong kontakin. Pagkatapos kong ipadala ang mensaheng iyon, hinarang ko ang kanyang email. Sinara ng tuluyan ang pinto na iyon. Ang mga sumunod na linggo ay mas madali nang walang patuloy na pagkabalisa sa paghihintay ng mga mensahe mula kay Miguel, nang walang bigat ng pagtatanong sa sarili kung dapat ko siyang bigyan ng isa pang pagkakataon, nang walang pagkakasala na sinubukan niyang ipataw sa akin dahil sa pagprotekta sa aking sarili, nagsimula akong lumabas ng mas madalas. Nakilala ko ang ibang mga lalaki sa isang club ng pagbabasa sa lokal na aklatan. Mga lalaki na kaedad ko na nakaranas din ng mga pagkawala, pagtataksil, mga bagong simula. Hindi ko kaagad ikinuwento ang buong kwento ko, ngunit unti-unti kong ibinahagi ang mga piraso at nakahanap ako ng isang bagay na nakakagulat. Hindi ako nag-iisa. Halos lahat sila ay may mga kwento ng mga kamag-anak na gumamit sa kanila, sinaktan, ipinagtaksil, at lahat sila ay kinailangang gumawa ng mahirap na desisyon upang protektahan ang kanilang sarili. Isa sa kanila, isang Ginoo na nagngangalang Claudio, ay nagsabi sa akin ng isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Pedro, itinuturo sa atin ng lipunan na ang mga magulang ay dapat laging magsakripisyo, na kailangan nating tiisin ang lahat dahil ito ang ating tungkulin, ngunit walang sino mang nagtuturo sa atin na mayroon din tayong karapatan sa dignidad, sa respeto, sa pagsasabi ng tama na. Ang ginawa mo ay hindi ang pag-abandona sa iyong anak. Ito ay ang pagliligtas sa iyong sarili. At hindi iyan pagiging makasarili. Ito ay kaligtasan. Nakahanap ako ng part-time na trabaho sa isang bookstore. Hindi ko talaga kailangan ng pera, ngunit kailangan ko ng layunin. Kailangan kong maramdaman na may silbi ako. Ang may-ari ay isang mabait na lalaki na nagturo sa akin kung paano pamahalaan ang tindahan. Natuklasan ko na may talento ako sa pagrekomenda ng mga libro sa mga customer. Bawat librong na ibenta ko ay parang isang maliit na tagumpay, isang patunay na kaya ko pa ring mag-ambag, na may halaga pa rin ako. Lumipas ang mga buwan, dumating ang taglagas na may ginintuang kulay. Nagtanim ako ng ilang bulaklak sa mga paso sa aking maliit na balkonahe. Inaalagaan ko ang mga ito bawat umaga. Nakikita ko silang lumaki at sa mga bulaklak na iyon, nakikita ko ang aking sariling pagbabago. Ako rin ay lumalaki, namumulaklak. Bagaman nagsimula ako sa tuyo at mabato na lupa. Nakatanggap ako ng huling balita mula kay Attorney Duran bago ko ganap na isinara ang kabanatang iyon. Pedro, naisip kong gusto mong malaman. Nagkasundo na sina Miguel at Carla sa bangko. Babayaran nila ang 1,800,000 piso sa buwan ng hulog sa loob ng 5 taon. Kung hindi sila makabayad ng isang beses, haharap sila sa mga kasong kriminal. Nalaman ko rin na nagtatrabaho si Miguel sa 2 trabaho upang makabayad at bumalik sa kanya si Carla. Ngunit tila napakasama ng relasyon. Hinahamak siya ng kanyang pamilya dahil hindi niya nakuha ang bahay. Nakakatawa, hindi ba? Ang gusto nilang magkaisa ang sumisira sa kanila. Nakakatawa ay kulang pa. Ito ay poetic justice. Nagplano sila ng magkasama, nagtulungan sa masamang plano, pinagtawanan ako habang ginugugol ang aking pera. At ngayon ang parehong sirang plano na iyon ang nagpapanatili sa kanila na bilanggo ng isang nakakalason na relasyon. Si Miguel ay bilanggo, nagtatrabaho ng parang alipin upang bayaran ang utang na hindi dapat umiral. Si Carla, bilanggo ng isang lalaki na hinahamak ng kanyang pamilya. Sina Aling Rosa at Mang Roberto,
na nakikita kung paano hindi lamang nabigo ang kanilang malaking plano, kundi nag-iwan din sa kanilang anak sa mas masamang sitwasyon. Wala akong naramdamang awa para sa sino man sa kanila. Marahil iyon ang nagpapatunay na malupit ako. Marahil dapat akong nakaramdam ng awa. Sa kabila ng lahat, si Miguel ay anak ko pa rin sa biolohikal. Ngunit ang anak na pinalaki ko, ang batang minahal ko, iyon ay wala na. Kung kailanman umiral, marahil ito ay isang ilusyon lamang na nilikha ko, isang pantasya ng perpektong pagiging ama na hindi kailanman totoo. At ang pagtanggap nito ay masakit, ngunit nakapagpapalaya rin dahil ibig sabihin ay wala akong nawala na totoo. Ibinigay ko lamang ang isang bagay na hindi ko kailanman nakuha. Dumating ang taglamig sa aking bagong syudad. Mas malamig ito kaysa sa klima na nakasanayan ko. Bumili ako ng makapal na jacket at natuto akong pahalagahan ang lamig. Mayroong isang bagay na nakapaglilinis dito na parang bawat simoy ng malamig na hangin ay nagdadala ng isa pang piraso ng sakit. Sumali ako sa mas maraming aktibidad, isang grupo ng paglalakad para sa mga matatanda, isang klase ng pagpipinta sa community center. Nagsimula pa akong mag-aral ng computer dahil gusto kong mas magamit ang teknolohiya. Gusto kong maging independyente sa lahat ng aspeto. Ayaw kong umasa pa sa kahit sino kailanman. Sa klase ng pagpipinta, nakilala ko ang isang Ginoo na nagngangalang Alejandro. Balo siya, mas matanda ng ilang taon sa akin, na may mabait na ngiti at malungkot na mga mata na nakakaintindi ng pagkawala. Hindi kami eksaktong naglandian. Dalawang basag na tao kami na natututong umiral muli. Ngunit mayroong ginhawa sa kanyang presensya, isang tahimik na pag-unawa. Isang araw pagkatapos ng klase, inimbitahan niya ako na magkape. Tinanggap ko. Umupo kami sa isang maliit na kapehan at nag-usap ng maraming oras. Kinuwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang asawa na namatay sa cancer. 30 taon na ang nakakaraan, tungkol sa kanyang mga anak na nakatira sa ibang bansa at bihirang tumawag, tungkol sa kalungkutan ng pagtanda kapag ang mga taong akala mo ay mananatili doon ay wala na lang. Kinuwento ko sa kanya ang aking kwento sa unang pagkakataon, ang buong kwento ko mula simula hanggang matapos. Si Miguel, si Carla, ang plano, ang pagtataksil, ang aking pagtakas. Nakinig si Alejandro nang hindi ako piniputol. Nang matapos ako, nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Pedro, sabi niya, habang hinahawakan ang aking kamay sa mesa, ang ginawa mo ay ang pinakamatapang na narinig ko at ikinalulungkot ko na pinagtaksilan ka ng iyong anak. Ngunit gusto kong malaman mo ang isang bagay, ang katotohanan na pinagtaksilan ka niya ay hindi nangangahulugan na nabigo ka bilang tatay, nangangahulugan ito na nabigo siya bilang anak. Ang mga salitang iyon ay nakasira ng isang bagay sa akin. Umiyak ako doon sa kapehan. Umiyak ako para sa lahat ng nawala sa akin, para sa lahat ng tiniis ko, para sa lahat ng mga taon na inakala kong hindi ako sapat. Hindi sinubukan ni Alejandro na pigilan ang aking mga luha. Hinawakan lang niya ang aking kamay at naghintay. At nang sa wakas ay kumalma ako, ngumiti siya ng mabait. Ngayon, sabi niya, pag-usapan natin ang iyong kinabukasan, hindi ang iyong nakaraan, ang mga magagandang bagay na maaari pang dumating. At nag-usap kami. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nag-usap ako tungkol sa pag-asa sa halip na sakit, tungkol sa mga posibilidad sa halip na pagkawala, tungkol sa buhay na natitira pa sa akin. Naging matalik na magkaibigan kami ni Alejandro. Walang romansang nabuo, hindi naman talaga, ngunit mayroong samahan. Naglalakad kami ng magkasama tuwing linggo. Paminsan-minsan kaming nanonood ng sine. Nagluluto ng simpleng hapunan sa aking apartment o sa kanya at dahan-dahan kong napagtanto na bumubuo ako ng isang bagay na hindi ko kailanman talaga nakuha. Isang sariling buhay, hindi tinutukoy ng pagiging tatay ng isang tao, hindi tinutukoy ng pagiging asawa ng isang tao, si Pedro lang, isang lalaking may sariling interes, sariling pagkakaibigan, sariling desisyon, at pakiramdam nito ay revolusyonaryo. Pagkatapos ng 68 taon,
Sa wakas ay natutuklasan ko kung sino ako kapag walang sino mang nangangailangan sa akin. 1 taon matapos akong tumakas, nakatanggap ako ng pisikal na liham. Hindi mula kay Miguel, kundi kay Aling Rosa, ang ina ni Carla. Nagulat ako. Ang liham ay maikli, ngunit nakakagulat. Ginoong Pedro, hindi ko po alam kung babasahin niyo po ito o kung labis niyo po akong kinamumuhian para isaalang-alang ang aking mga salita. Ngunit kailangan ko po talagang sabihin ang isang bagay. Iniwan po ng anak ko si Carla si Miguel 3 buwan na ang nakakaraan. Napagtanto po niya na hindi ito ang lalaking akala niya. O marahil napagtanto niya na ang planong binuo namin ay immoral at malupit. Hindi ko po alam. Ang alam ko po ay mula nang sumabog ang lahat ng ito, hindi na po kami nagkaroon ng kapayapaan sa aming pamilya. Palagi po kaming nag-aaway ni Mang Roberto. Sinasabi po niya na ako ang may kasalanan sa pagtulak sa plano. Sinasabi ko po na siya ang may kasalanan sa paghikayat nito. Depressed po si Carla at nagpa-therapy upang intindihin kung anong uri ng tao ang naging siya. At ako, well, hindi po ako makatulog sa gabi. Nagpatuloy ang liham. Patuloy ko pong nakikita ang inyong mukha sa aking isip. Kung paano po kayo nakaramdam sa pagbabasa ng mga usapang iyon, sa pagtuklas na ang pamilya ng inyong manugang, mga taong dapat ay gumalang sa inyo, ay tinawag kayong matanda na nagplano na nakawin ang inyong tahanan. Hindi po ako umaasa sa inyong kapatawaran. Hindi ko po ito nararapat. Gusto ko lang po na malaman nyo na hindi po kami nakalabas ng walang pinsala, na ang kalupitan na ginawa namin laban sa inyo ay sumisira sa amin mula sa loob at kung maaari ko lang pong ibalik ang oras. Hindi ko po kailanman imumungkahi ang kakilakilabot na planong iyon. Ngunit hindi ko po magagawa. Makakapamuhay lang po ako sa pagkakasala at sana po, kung nasaan man kayo, ay nakahanap na po kayo ng kapayapaan dahil nararapat nyo po yon, kami po ay hindi. Binasa ko ang liham ng maraming beses, maraming bagay akong naramdaman. Galit dahil huli na ang paghingi ng tawad, kasiyahan dahil nagdurusa sila sa mga bunga ng kanilang ginawa, kalungkutan dahil sana ay maiiwasan ang lahat ng ito kung pinili nilang maging mabuting tao. Ngunit higit sa lahat ay kawalang interes ang naramdaman ko. Ang kanilang pagkakasala ay hindi ko problema. Ang kanilang sirang pamilya ay hindi ko responsibilidad na ayusin. Gumaling na ako ng sapat upang hindi ko na kailangan ang kanilang pagsisisi. Hindi ko kailangan ang kanilang pagpapatunay na mali ang ginawa nila sa akin. Alam ko na iyon at nagpatuloy na ako. Hindi ko sinagot ang liham, inilagay ko ito sa isang drawer kasama ang lahat ng iba pang ebidensya ng panahong iyon. Mga dokumento na itinago ko para sa legal na dahilan, ngunit hindi ko na tinitingnan. Sarado na ang kabanatang iyon. Iba na ang buhay ko ngayon. Mas mabuti, mas maliit sa material na aspeto. Marahil wala na akong malaking bahay, wala na akong malapit na pamilya, ngunit mayroon akong kapayapaan, mayroon akong dignidad, mayroon akong pagpipilian, at iyan ay mas mahalaga kaysa sa anumang ari-arian, mas mahalaga kaysa sa anumang pilit na relasyon sa mga taong hindi ako pinahahalagahan. Patuloy na nagbabago ang mga panahon. Dumating ang tagsibol na may mga bulaklak at bagong simula. Ako rin ay namumulaklak. Lumaki ang aking maliit na negosyo ng pagbebenta ng mga gamit na libro. Kilala ko ang aking mga kapitbahay. Mayroon akong mga routine, mayroon akong layunin. Isang hapon, habang inaayos ko ang aking mga gamit, nakakita ako ng isang lumang litrato ni Miguel noong siya ay 5 taong gulang. Nakangiti siya. May yakap na stuffed toy. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosente. Tinitigan ko ang litratong iyon ng matagal at sa wakas ay nagawa kong paghiwalayin ang bata sa lalaki. Nagawa kong umiyak para sa bata na minahal ko nang hindi nakaramdam ng obligasyon sa lalaking nagtaksil sa akin. Nagawa kong parangalan ang magagandang alaala nang hindi hinahayaan na igapos ako sa isang nakakalason na relasyon. At iyon ang naintindihan ko ay ang tunay na paggaling. Binisita ako ni Alejandro ng gabing iyon. Nagplano kaming maghapunan ng magkasama. Habang nagluluto kami, kinwento ko sa kanya ang tungkol sa litrato, kung paano ko na sa wakas ay natitigan ito
nang hindi nakakaramdam ng matinding sakit sa dibdib. Ngumiti siya habang hinihiwa ang mga gulay. Pedro, ibig sabihin niyan, gumagaling ka talaga. Hindi ito pagkalimot, ito ay pag-aaral kung paano alalahanin nang hindi nagdurugo. Tama siya, hindi na ako dinudugo ng mga alaala, hindi na ako nagigising sa gabi na may atake ng pagkabalisa. Hindi na ako paulit-ulit na tinitingnan ang aking telepono na naghihintay ng mga mensahe na hindi kailanman darating. Hindi ko na sinisisi ang sarili ko sa hindi nakita ang mga senyales noon. Narating ko na ang isang lugar ng pagtanggap. Nangyari ang mga bagay, kakila-kilabot ang mga ito. Ngunit nabuhay ako, at hindi lang ako nabuhay, umunlad ako sa aking sariling paraan. Pagkatapos ng hapunan, umupo kami ni Alejandro sa balkonahe, nakatingin sa mga bituin. Ang hangin sa tagsibol ay malambot at mabango. Pedro, sabi niya ng mahinahon, maaari ba kitang tanungin? Oo naman. Naiisip mo ba kung minsan na makipag-ugnayan kay Miguel, bigyan siya ng pagkakataon na humingi ng tawad ng maayos? Pinag-isipan ko ng matapat ang tanong. Naiisip ko iyon sa mga unang buwan, araw-araw, ngunit hindi ko na iniisip iyon dahil napagtanto ko ang isang bagay. Alam niya kung nasaan ako. Kung gusto niya talaga akong hanapin, may impormasyon sa akin si Atay Duran. Maaari niya akong kontakin sa pamamagitan niya, ngunit hindi niya ginawa. At iyan ang nagsasabi sa akin na hindi pa rin niya naintindihan ang kanyang maling ginawa. Akala pa rin niya ay nag-overreact ako, na ako ay malupit. Hanggat hindi niya nakikita ang kanyang sariling pagkakasala, walang posibleng usapan. Tumango si Alejandro nang nauunawaan. Matalino ka, Pedro. Maraming tao sa iyong sitwasyon ang hahayaan ang kanilang sarili na manipulahin muli. Mahuhulog sa pagkakasala at babalik. Pinili mo ang iyong kapayapaan. Ang pagmamahal sa sarili ay isang bagay na inabot ako ng 78 taon upang matutunan. Nanatili kami sa katahimikan na tinatamasa ang gabi at sa katahimikan na iyon nakakita ako ng isang bagay na hindi ko kailanman nakuha sa aking dating buhay. Isang tunay na kapayapaan. Hindi ang panlabas na katahimikan ng pagpapanggap na maayos ang lahat, kundi ang malalim na kapayapaan ng pag-alam na ako ay eksaktong kung saan ako dapat. 2 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon nang basahin ko ang mga mensahe sa telepono ni Miguel. 2 taon mula nang sumabog ang aking buhay at kinailangan kong muling itayo ito mula sa simula. At ngayon, habang nakaupo ako sa maliit na apartment na ito, na akin lamang, matapat kong masasabi na hindi ko babaguhin ang anuman. Nawalan ako ng bahay, ngunit nakuha ko ang aking kalayaan. Nawalan ako ng anak, ngunit nakita ko ang aking sarili. At ang palitan na iyon, gaano man kasakit, ay sulit bawat luha. Ang aking routine ngayon ay simple, ngunit kasiya siya. Nagigising ako ng maaga at nagkakape sa balkonahe na pinapanood ang pagsikat ng araw. Nagtatrabaho ako sa bookstore tuwing umaga. Tuwing hapon ay naglalakad ako sa parke o bumibisita sa aklatan. Tuwing weekend ay ginugugol ko ang oras kasama si Alejandro at ang mga kaibigan na nakilala ko sa aking mga klase. Maliliit na kasiyahan ang mga ito. Walang pambihira, ngunit akin ang mga ito. Walang sino mang makakakuha sa kanila sa akin. Walang sino mang nagpaplano na nakawin ang buhay na ito dahil wala akong binuo na maaaring pagnasaan ng iba. Nakabuo ako ng kapayapaan at hindi iyan na ililipat. Hindi iyan na ibebenta. Hindi iyan nananakaw. Marami akong natutunan sa loob ng 2 taong ito. Natutunan ko na ang pamilya ay hindi laging dugo. Na ang mga taong mas may utang na loob sa atin ay minsan ang unang nagtataksil. Na ang patuloy na sakripisyo ay hindi nagbubunga ng pasasalamat, kundi mga inaasahan, na ang pagsasabi ng hindi ay isang gawa ng pagmamahal sa sarili, hindi kalupitan, na ang pagiging mag-isa ay hindi katulad ng pagiging inabandona, at na ang pagsisimulang muli sa anumang edad ay posible kung mayroon kang lakas ng loob na gawin ang unang hakbang. Ang unang hakbang ay laging ang pinakamahirap.
Ngunit bawat hakbang pagkatapos ay nagiging mas madali. Minsan, nakakakuha ako ng balita mula sa aking dating buhay sa pamamagitan ng mga kakilala. Nalaman ko na sa wakas ay natapos na ni Miguel ang pagbabayad ng utang sa mga card pagkatapos ng halos 2 taon ng patuloy na pagtatrabaho. Nalaman ko na sinubukan ni Carla na bumalik sa kanya ng sandali, ngunit sa huli ay tuluyan na siyang iniwan. Nalaman ko na sina Aling Rosa at Mang Roberto ay nagdiborsyo dahil sa stress at mutual na sisi. Nalaman ko na si Miguel ay naninirahan na ngayon mag-isa sa isang napakasimpleng apartment, nagtatrabaho sa isang trabaho na halos hindi sapat para makaraos. At bagaman ang isang bahagi ng akin, ang bahagi ng tatay na hindi kailanman namamatay ng tuluyan, ay nakaramdam ng kirot ng kalungkutan para sa kanya, ang karamihan sa akin ay kawalang interes lamang ang nararamdaman. Ginawa niya ang kanyang mga pagpipilian. Ginawa ko ang akin. Pinili niya ang pagtataksil at kasakiman. Pinili ko ang dignidad at kaligtasan. Ngayon, pareho kaming nabubuhay sa mga bunga ng aming mga pagpipilian. Wala nang dapat pag-usapan. Minsan, naiisip ko kung naaalala ako ni Miguel, kung nagsisisi siya, kung sa wakas ay naiintindihan niya ang lawak ng kanyang ginawa. Ngunit ang mga tanong na iyon ay hindi na pumipigil sa akin sa pagtulog dahil ang totoo ay hindi mahalaga. Ang kanyang pagsisisi o ang kanyang kawalan ay hindi nagbabago sa aking realidad. Hindi nito ibinabalik ang mga taon ng masamang pagtrato. Hindi nito binubura ang mga insulto na isinulat niya tungkol sa akin. Hindi nito binabaliktad ang planong binuo niya upang nakawin ako at tiyak na hindi nito binubuo muli ang tiwala na sinira niya. Idinekorasyon ko ang aking apartment ng mga bagay na nagbibigay sa akin ng kagalakan, mga halaman sa bawat bintana, mga larawan na pininturahan ko mismo sa klase ng sining, mga litrato ni Maria na nakangiti, isang kumot na hinabi ni Claudio, ang aking kaibigan mula sa club ng pagbabasa, mga libro na nakasalansan sa tabi ng aking paboritong silya. Ito ay isang maliit na espasyo, ngunit puno ito ng pagmamahal, pagmamahal sa sarili, pagmamahal ng mga tunay na pagkakaibigan na nilinang ko. At sapat na ito, higit pa sa sapat. Abundance pagkatapos ng mga taon ng emosyonal na kakulangan. Noong isang araw, habang inaayos ko ang aking aparador, nakita ko ang kahon na may mga litrato ni Miguel noong bata pa. Inilabas ko ang mga ito at tiningnan ng paisa-isa. Hindi na ako umiyak, nakaramdam lang ako ng matamis na melangkoliya para sa panahong iyon na wala na, para sa batang iyon na lumaki at nagbago sa isang taong hindi ko nakikilala. Ngunit nakaramdam din ako ng pasasalamat dahil ang karanasang ito na lubhang nakapipinsala ay nagturo sa akin ng pinakamahalagang aral sa aking buhay. Itinuro nito sa akin na mahalaga ako, na mahalaga ang aking kapakanan, na ang aking dignidad ay hindi mapagkasunduan at hindi ko na kailanman hahayaan na tratuhin ako ng sinuman na parang disposable. Inimbitahan ako ni Alejandro ilang buwan na ang nakakaraan na manirahan kaming magkasama, hindi bilang isang romantikong mag-asawa, bagaman mayroong malalim na pagmamahal sa pagitan namin, kundi bilang mga kasama sa buhay, 2 tao na nasaktan at pinipiling gumaling ng magkasama. Pinag-iisipan ko ito hindi dahil sa kailangan ko, kundi dahil sa gusto ko. At napakahalaga ng pagkakaiba na yon. Dati, kailangan ko si Miguel, kailangan ko ang kanyang pag-apruba, ang kanyang presensya, ang kanyang pagmamahal, at ang pangangailangan na iyon ang nagpahina sa akin sa pang-aabuso. Ngayon, kumpleto na ako sa sarili ko. Kung pipiliin kong ibahagi ang aking buhay kay Alejandro, ito ay magmumula sa isang lugar ng kapanahunan, hindi ng kakulangan. At iyan ang nagbabago sa lahat. Ilang araw na ang nakakaraan, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang email. Mula ito sa isang binibini na nakarinig ng aking kwento sa pamamagitan ni Claudio. Hinoong Pedro, hindi ko po kayo personal na kilala, ngunit kinwento po sa akin ng aking kaibigan ang inyong kwento. Gusto ko pong malaman niyo na inspirasyon po kayo para iwanan ko ang isang mapang-abusong relasyon sa aking pamilya. Ginugol ko po ang mga taon,
sa pagiging ATM ng aking mga kapatid at magulang. Nakaramdam po ako ng pagkakasala sa paglalagay ng limitasyon, ngunit ipinakita po sa akin ng inyong kwento na ang pagprotekta sa sarili ko ay hindi pagtataksil sa kanila. Ito po ay pagliligtas sa sarili. Salamat po sa inyong katapangan. Iyan ang nagpaiyak sa akin para sa tamang dahilan. Dahil ang aking sakit ay nagkaroon ng silbi, mayroon pang ibang tao na nakahanap ng kanyang sariling lakas at iyan ang nagbigay ng kahulugan sa lahat ng pinagdaanan ko. Ngayong umaga, habang nagkakape ako sa balkonahe, naisip ko ang lahat ng pinagdaanan mula ng kakilakilabot na gabing iyon sa pagbabasa ng mga pagtataksil sa telepono ni Miguel hanggang sa sandaling ito ng kapayapaan. Hindi ito madali. May mga gabi na inakala kong hindi ko makakaligtas sa sakit. May mga sandali na nagduda ako sa aking mga desisyon, kung saan nagtanong ako sa sarili kung masyado akong naging matigas, kung dapat ko silang bigyan ng isa pang pagkakataon. Ngunit sa bawat pagkakataon na dumating ang mga pag-iisip na iyon, naalaala ko ang kanilang eksaktong mga salita, matanda, madaling hawakan, masyadong masunurin at naalaala ko na hindi ako nagkamali sa pag-interpret, hindi ako nag-overreact. Talagang nagplano sila na wasakin ako at talagang pinili kong mabuhay. Kung makakausap ko ang Pedro ng 2 taon na ang nakakaraan, ang lalaking nanginginig habang binabasa ang mga kakilakilabot na mensaheng iyon, sasabihin ko sa kanya ito. Alam kong natatakot ka. Alam kong pakiramdam mo ay nawawalan ka ng lahat, ngunit ang nawawala mo ay hindi sulit na panatilihin. Ang darating pagkatapos ng sakit ay mas mabuti kaysa sa iyong naiisip. Madidiskubre mo ang isang lakas na hindi mo alam na mayroon ka. Makakahanap ka ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo. Bubuo ka ng isang maliit ngunit magandang buhay. At magiging maayos ka, higit pa sa maayos. Magiging payapa ka. At sa sino mang nagbabasa nito, sa sino mang nakaka-relate, gusto kong sabihin sa iyo, ang pareho. Kung inaabuso ka ng iyong pamilya, kung ginagamit ka, kung tinatrato ka na parang wala kang halaga, gusto kong malaman mo na mayroon kang mga pagpipilian na hindi ka bilanggo, na ang pagpili ng iyong dignidad kaysa sa isang nakakalason na pamilya ay hindi ka ginagawang masamang tao, ginagawa ka nitong isang survivor, ginagawa ka nitong matapang. At bagaman mahirap ang daan, bagaman may sakit at pagkawala, sa kabilang panig ay ang buhay, ang kapayapaan, ang posibilidad na maging sino ka talaga nang hindi kailangang magpakaliit para mapasaya ang mga taong hindi kailanman magpapahalaga sa iyo. Huwag mong hintayin na bumuti ang mga bagay ng mag-isa. Huwag mong patuloy na paniwalaan na kung magpapakasakit ka ng kaunti pa, sa wakas ay makakatanggap ka ng pagmamahal na nararapat sa iyo. Dahil ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi humihingi na wasakin mo ang iyong sarili upang patunayan ang iyong katapatan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi patuloy na masakit, hindi manipulatibo, hindi nagsasabuatan, hindi nagtataksil, at nararapat ka sa tunay na pag-ibig. Bagaman ang pag-ibig na iyon ay nagmumula sa mga kaibigan sa halip na pamilya. Bagaman ito ay nagmumula sa iyong sarili muna. Ngayon ay isang magandang araw, sumisikat ang araw, at mayroong mahinahon na simoy ng hangin. Lalabas ako at maglalakad kasama si Alejandro. Pagkatapos ay pupunta kami sa Tiangge ng Libro kung saan ko ibebenta ang aking mga gamit na libro. Ngayong gabi ay maghahapunan kami kasama si Claudio at ang ibang mga kaibigan. Ito ay isang simpleng buhay, tahimik, walang drama, walang pagtataksil, walang pagsasabuatan. At ito ang pinakamagandang buhay na naranasan ko. Dahil akin ito, ganap na akin. Walang sino mang makakakuha nito sa akin dahil hindi ito nakabatay sa mga material na bagay na maaring nakawin. Ito ay nakabatay sa isang kapayapaan sa loob na nakuha ko pagkatapos ng bagyo. Hindi ako kailanman nakita ni Miguel. Hindi niya kailanman sinubukan na humingi ng tawad sa mga channels na available sa kanya. At iyan ang nagsasabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Nawala niya ang kanyang tatay noong araw na nagpasya siyang ipagtaksil ako. Nawala ko ang aking anak noong araw na natuklasan ko kung sino talaga siya. At pareho kaming nabubuhay. Ngunit isa lang sa amin ang payapa. Isa lang ang pumili ng dignidad kaysa sa kasakiman.
isa lang ang tunay na malaya. At ako ang taong iyon, Pedro Morales, 68 taong gulang, survivor, malaya. At sa wakas, pagkatapos ng buong buhay ng pagpapakasakit para sa iba, nabubuhay ako para sa aking sarili. At hindi ako nagsisisi sa anuman. Idinekorasyon ko ang maliit na sulok na ito na tinatawag kong tahanan ng mga alaala na nagpapangiti sa akin sa halip na umiyak. May mga litrato ni Maria sa kanyang pinakamagandang sandali, hindi sa kanyang pagkamatay. May apron ng aking asawa na ginagamit ko ngayon kapag nagluluto ako para sa aking mga kaibigan. May mga libro na pinipili kong basahin dahil interesado ako, hindi dahil iniisip ng iba na dapat kong basahin. Meron akong routine na walang sino mang gumagambala sa mga pangangailangan. Nag-aalmusal ako kung kailan ko gusto. Lumalabas ako kung kailan ko gusto. Nanonood ako ng mga pelikula na gusto ko nang walang nagrereklamo. Nagluluto ako ng mga pagkaing gusto ko nang hindi kailangang isaalang-alang ang panlasa ng mga taong hindi kailanman nagpahalaga sa aking mga pagsisikap. At alam niyo ba ang pinakanakakapagpalaya sa lahat ng ito? Na kung magkamali ako, kung makalimutan ko kung saan ko inilagay ang aking mga susi, kung malito ako sa isang petsa, walang sino mang nagre-record nito sa video upang gamitin bilang ebidensya ng aking umano'y kawalan ng kakayahan sa pag-iisip. Walang sino mang nagdodokumento ng aking mga mahihinang sandali upang bumuo ng isang legal na kaso laban sa akin. Maaari akong maging tao, maaari akong magkamali, maaari akong magkaroon ng masamang araw, at ayos lang iyan dahil napapaligiran ako ng mga taong nakakaintindi na ang pagiging hindi perpekto ay bahagi ng pagiging tao, hindi isang dahilan upang nakawin ang aking dignidad. Noong nakaraang buwan, ipinagdiwang ko ang aking ika-70 kaarawan. Nag-organisa si Alejandro ng isang maliit na sorpresa na party. Naroon sina Claudio, ang ibang mga kaibigan mula sa club ng pagbabasa, ilang kapitbahay, mga tao mula sa bookstore. Bumiyahe si Mang Carlos mula sa aking dating syudad upang makarating doon. Lahat ay kumanta ng maligayang bati, lahat ay niyakap ako, lahat ay sinabi sa akin kung gaano ako kahalaga sa kanila at napagtanto ko ang isang bagay. Mas marami akong tunay na pamilya sa silid na iyon na puno ng mga estranghero kaysa sa lahat ng mga taon na ginugol ko kina Miguel at Carla. Dahil ang pamilya ay hindi lamang dugo. Ang pamilya ay ang naroroon kapag gumuho ang lahat. Ang pamilya ay ang nagpapahalaga sa iyo, hindi sa kung ano ang maaari mong ibigay sa kanila, kundi sa kung sino ka. Ang pamilya ay ang nagdiriwang ng iyong mga tagumpay at sumusuporta sa iyo sa iyong mga pagbagsak. At ang pamilyang iyan ay natagpuan ko dito. Inilayo ako ni Mang Carlos sa party. Pedro, naaalala mo ba noong akala mo ay hindi ka makakaligtas dito? Tingnan mo ngayon, hindi ka lang nakaligtas, namulaklak ka. Tama siya. Namulaklak ako sa edad na 70 kung kailan maraming tao ang nag-iisip na tapos na ang buhay. Sa wakas ay nabubuhay ako. Minsan sa tahimik na gabi, naiisip ko ang lahat ng iniwan ko. Ang malaking bahay, ang mga alaala sa bawat sulok, ang ilusyon na mayroon akong anak na nagmamahal sa akin at oo, masakit. Malamang na palaging masakit ng kaunti. Ngunit pagkatapos ay tinitingnan ko ang paligid ng maliit na apartment na ito. Nakikita ko ang mga halaman na lumalaki dahil inaalagaan ko. Nakikita ko ang mga libro na binabasa ko dahil kinagigiliwan ko. Nakikita ko ang mga litrato ng mga taong tunay na nagmamahal sa akin. At napagtanto ko na hindi ko ipinagpalit ang isang bahay para sa isang apartment. Ipinagpalit ko ang isang bilangguan para sa kalayaan. Hindi ko nawala ang aking anak. Pinalaya ko ang aking sarili mula sa aking nang-aabuso. Hindi ko isinakripisyo ang aking pamilya. Lumayo ako sa mga nakakalason na tao na hindi kailanman pamilya sa simula pa. Kung si Miguel ay biglang magpakita sa aking pinto ngayon na umiiyak, humihingi ng tawad, sinasabi na sa wakas ay naintindihan na niya ang lahat. Anong gagawin ko? Sa totoo lang, hindi ko alam. Isang bahagi ng akin, ang bahagi ng tatay na hindi kailanman namamatay. Gusto ko siyang yakapin, gusto kong maniwala na nagbago siya, gusto kong bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ngunit ang mas matalinong bahagi ng akin
Ang bahagi na natuto na pahalagahan ang sarili ay alam na ang ilang pagtataksil ay masyadong malalim. Ang ilang tulay, kapag nasunog, ay hindi na maaaring itayo muli. At ang ilang tao, gaano mo man sila kamahal, ay lason sa iyong kaluluwa. At ayos lang na lumayo sa lason, ayos lang na piliin ang iyong sarili, ayos lang na sabihin na hindi na at talagang gawin iyon. Kahapon isang ginang sa bookstore ang nagtanong sa akin kung mayroon akong mga anak. Ito ay isang karaniwan, inosenteng tanong. Dati, ang tanong na iyon ay nakasakit sa aking puso. Hindi ko alam kung anong isasagot, ngunit kahapon ay sumagot ako ng mahinahon. Nagkaroon ako ng anak, ngunit nagkaiba kami ng landas. Tumango siya ng nauunawaan at hindi na nagtanong pa. At napagtanto ko na sa wakas ay nakahanap ako ng kapayapaan sa sagot na iyon. Hindi ko kailangan magpaliwanag, hindi ko kailangan magbigay katwiran, hindi ko kailangan magdala ng kahihiyan dahil sa pinili kong protektahan ang sarili ko. Ito ang aking kwento, ang kwento ng isang ama na labis na nagmahal at ipinagtaksil ng pagmamahal na iyon. Ang kwento ng isang lalaki na inakala na natapos na ang kanyang buhay sa edad na 68 at natuklasan na nagsisimula pa lamang ito. Ang kwento ng isang taong pumili ng dignidad kaysa sa pamilya, kapayapaan kaysa sa bulag na katapatan, kalayaan kaysa sa pagdurusa ng pamilya. At kung ang aking kwento ay makapagbibigay inspirasyon kahit sa isang tao na gawin ang pareho, na piliin ang kanyang sarili, na maglagay ng limitasyon, na lumayo sa mga nakakalason na relasyon, kahit na kamag-anak, kung gayon ang lahat ng pinagdaanan ko ay sulit. Tinanong nila ako kung balang araw ay susulat ako ng libro tungkol dito. Marahil ay gagawin ko. Marahil ang aking kwento ay makakatulong sa iba na dumaraan sa parehong sitwasyon, na nakakaramdam ng pagkakasala sa paglayo, na nag-iisip na nag-o-overreact sila, na naniniwala na kailangan nilang tiisin ang lahat dahil ito ay pamilya. Sa lahat ng ito ay sasabihin ko, ang pamilya na sumisira sa iyo ay hindi nararapat sa titulong iyan. Ang pagmamahal na nagpapakaliit sa iyo ay hindi pagmamahal at hindi kailanman huli ang lahat upang magsimulang muli. Ngayon, habang isinusulat ko ito mula sa aking balkonahe, tinitingnan ang paglubog ng araw sa syudad na tinatawag ko na ngayong tahanan, nakakaramdam ako ng kapayapaan. Isang kapayapaan na hindi ko kailanman inakala na makikita ko. Isang kapayapaan na hindi nakasalalay sa paghingi ng tawad ni Miguel o sa pag-amin ng pagkakasala ni Carla o sa pagbabayad ni na Aling Rosa at Mang Roberto sa kanilang ginawa. Ang aking kapayapaan ay nakasalalay lamang sa akin at iyan ang pinakamakapangyarihang natutunan ko. Ako si Pedro Morales, 70 taong gulang at sa wakas ay malaya. Lubos akong nagpapasalamat na narito kayo at na naibahagi ko ang aking kwento sa inyo. Kung nagustuhan niyo ito, ipakita niyo sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa channel na Mga Payo ng Lolo. Tingnan natin kung gaano tayo karami. Sabihin niyo sa akin sa mga komento kung sa anong syudad kayo ng Pilipinas nanonood at anong oras na sa inyong lugar. Lubos akong interesado na malaman kung saan ako sinusundan ng lahat ng kamanghamanghang taong ito. Kung gusto niyo akong suportahan ng kaunti pa, maaari rin kayong magpadala ng maliit na kontribusyon. Araw-araw ay nagdadala ako ng mga bagong kwento ng buhay para lamang sa inyo. Tandaan, hindi kailanman huli ang lahat upang maibalik ang iyong dignidad. Hindi kailanman huli ang lahat upang piliin ang iyong sarili at hindi ka kailanman nag-iisa dito. Salamat sa pakikinig sa akin. Salamat sa pagiging narito. At tandaan, ang tunay na pamilya ay ang pinipili ng puso, hindi lamang ng dugo. Magkaroon kayo ng isang magandang araw at magkita-kita tayo sa susunod na kwento. At ngayon dalawa sa aking pinakapaboritong kwento ang lalabas sa screen upang piliin nyo kung alin ang panonoorin. Hanggang sa muli mga kaibigan.